Si Yoji ay dating isang regular na manggagawa sa opisina sa isang kumpanya, at isang araw ay pumanaw siya dahil sa sobrang trabaho. Pagkatapos ay nagising siya sa isang mundong may mahika at mga halimaw, na muling nagkatawang tao bilang isang tamer, na itinuturing na pinakamahina sa lahat ng klase. Ngunit salamat sa masipag at matalinong mga slime na kanyang naging kaibigan, nakakuha siya ng malawak na hanay ng mga kasanayan at kakayahan, kasama ang pangalawang klase na tinatawag na Sage. Gayunpaman, itinatago niya ito sa mundo. Nagtatrabaho siya bilang isang adventurer ngayon, at sa kanyang paraan upang kumpletuhin ang isang simpleng pakikipagsapalaran, nakikipaglaban siya sa isang malagol na halimaw, umiiwas sa mga pag-atake nito, at pagkatapos ay tinatalo niya ito sa tulong ng kanyang mga slimes na umatake ng bowl ang apoy na sapat na malakas upang tapusin ang goal kaagad. Bumalik si Yoji sa Adventurer Guild kasama ang kanyang koleksyon ng mga halamang gamot na ikinagulat ng receptionist at iba pang adventurers na minamaliit siya. Sinabi ng boss ng guild na hindi siya isang ordinaryong tamer, ngunit pagkatapos ay tumatakbo ang kanyang tauhan, na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga signal ng usok na nakikita sa kagubatan. Nakipag-ugnayan si Yoji sa kanyang mga slime sa kagubatan, at sinabi nila sa kanya na nakakakita sila ng libu-libong halimaw na patungo sa lungsod mula sa lahat ng direksyon. Nataranta ang boss ng guild at hiniling sa lahat na tumakas, ngunit nagboluntaryo ang mga adventurer na manatili at protektahan ang mga taong bayan. Alam nilang walang paraan na manalo sila, ngunit nauna si Yoji at sinabing kaya niya ito. Inilabas niya ang isang higanteng buto ng dragon mula sa bibig ng slime, at sinabing mas mabuting siya na lang ang makipaglaban dahil siya lang ang may sapat na lakas kumpara sa kanila. Sinabi din niya na gamit ang kanyang mga espesyal na kasanayan bilang isang tamer, maaari niyang muling likhain ang apoy ng dragon gamit ang buto na ito ng isang beses lamang at lipulin ang lahat ng mga halimaw. Iniisip ng lahat na imposible ito, ngunit ang isang lalaking may kakaibang buhok na kinikilala bilang Hill ay nagsabi sa lahat na nakita niya ang slime ni Yoji na bumuga ng apoy, at sinabi na dapat silang magtiwala sa kanya. Ang lahat ay nagtutulungan habang sila ay namamahagi ng gamot sa mga taong bayan, at ang mga adventurer ay pumwesto upang panatilihin ang mga halimaw sa labas ng gate. Tinawag ni Yoji ang isa pa niyang alaga, isang lobo na may dalang slime sa kanyang likod, at binigyan niya ang lobo ng energy drink upang patakbuhin siya ng mabilis. Si Yoji mismo ay nasa mataas na lugar na tinatanaw ang larangan ng digmaan, habang ang mga adventurer ay gumagamit ng mga espesyal na granada na puno ng shrapnel upang tapusin ang mga halimaw, at pagkatapos ay harapin sila gamit ang kanilang mga espada at sandata. Pagkatapos ay ibinalik ni Yoji ang buto ng dragon sa loob ng slime dahil ito ay dekorasyon lamang, at sinabing matatapos niya ito sa loob ng 15 minuto gamit ang espesyal na kasanayan ng Sage na tinatawag na Magic Maker. Maraming holographic na tabang bumubukas sa kanyang harapan, at ang kanyang isip ay may ilang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan sa pagproseso. Habang pinaghahalo ni Yoji ang lahat ng uri ng mahika upang lumikha ng isang malakas na spell, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Diraya, at ang kanyang koponan ay nakita ng isang kaina-hinalang lalaki. Ginagamit ni Yoji ang slime bilang mga CCTV camera, at nalaman niyang may ginagawa ang kakaibang lalaki gamit ang isang lampara at isang malakas na magic stone. Magiging mapanganib ito, kaya nagpa siya si Yoji na harapin ito kaagad sa tulong ni Diraya at mga slime. Ang mga slime ay tumalon sa isang puno, at pagkatapos ay ginamit ni Yoji ang kanyang kakayahan upang ilipat ang kanyang magic sa kanila. Nahuli nito ang lalaki gamit ang isang mahiwagang lambat, pagkatapos ay nilagyan niya ng harang ang bato bago iwaksi ang sumpa dito, at ginawa itong isang simpleng lumang bato. Hiniling ni Yoji sa kanila na dalhin ang lalaki para sa interogasyon, ngunit sinigaw ng lalaki ang slogan ng kanyang organisasyon bago uminom ng lason at mabawian ng buhay. Samantala, dinala ng lobo ang slime sa bayan, at hinati sila ni Yoji sa mga pangkat upang tulungan ang mga adventurer. Inilipat niya ang magic ng fireball sa kanila, at tinatapos nila ang mga halimaw, at mas kumpiyansa si Hill at iba pang adventurer sa pagdating ng backup. Ang guild receptionist ay nag-espiya kay Yoji, at siya ay namangha nang makita siyang nagsasagawa ng mga spells, ngunit hiniling niya sa kanya na tawagan ang mga adventurer dahil may gagawin siyang malaking bagay. Sinabi ni Yoji sa kanyang mga slime na ilagay ang kanilang mga sarili sa labas ng bayan sa pantay na distansya, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang magic sa kanila upang lumikha ng isang higanteng hadlang sa paligid ng bayan.
Pagkatapos ay naglabas siya ng isang makapangyarihang magic na tinatawag na Hellfire Attack palabas mula sa barrier, at pinasabog nito ang mga halimaw, kagubatan, at lahat ng bagay na naruroon sa malapit. Hindi iyon sapat para maalis ang lahat ng halimaw, at nanghina si Yoji dahil kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang HP para gumamit ng mas maraming magic kaysa sa kanyang kapasidad sa MP. Wala siyang pagpipilian kundi gawin itong muli upang iligtas ang bayan, at muli niyang ginawa ang hadlang at ang Hellfire Attack upang talunin ang lahat ng mga halimaw, at pagkatapos ay bumagsak siya. Nagpapagaling si Yoji sa loob ng ilang araw, at pagdating ng receptionist para bigyan siya ng pagkain, narinig ni Yoji ang pagdiriwang sa labas at nalaman niyang isa na siyang bayani ngayon. Iniwan siya ng receptionist, sinabihan siyang magpahinga, ngunit kapag bumalik siya sa gabi para bigyan siya ng dagdag na kumot, tuluyan nang umalis ng bayan si Yoji dahil ayaw niyang makakuha ng anumang atensyon. Sinabi ito ng receptionist sa boss ng guild, at sinabi niya na ang bayani ay umalis sa bayan na iniligtas sila ng walang kapalit na katanyagan or pera. Sinabi ng boss guild na naimbestigahan na niya ang lalaki sa kagubatan na may kristal, at nalaman niyang kabilang siya sa grupong Blue Moon of Salvation na kumakalat sa buong kontinente. Si Yoji ay nag-iwan ng slime doon bilang isang especially iya, at narinig niya ang lahat ng ito habang siya ay nakarating sa susunod na bayan. Masyadong namumukod tangi ang kanyang grupo sa bagong bayan, at lahat sila ay gutom na rin, kaya binilhan niya sila ng sapat na karne para magkaroon ng laman ang kanilang tiyan. Pagkatapos nito, tumungo si Yoji sa Adventurer Guild sa lungsod na ito, ngunit ang guild ay karaniwang kumukuha ng mga tamer, at si Yoji ay maaaring magparehistro lamang dahil mayroon siyang mga kasanayan sa pagsubaybay na mataas ang demand. Habang tinitingnan niya ang listahan ng trabaho, gustong i-recruit siya ng isang grupo ng mga adventurer dahil kailangan ng kanilang partido ng isang may trackang skills. Mayroong isang gumagamit ng dagger na nagngangalang Rudiz, isang archer na nagngangalang Tina, at isang gumagamit ng sibat na nagngangalang Liza. Hindi gusto ni Rudiz ang mga tamers, ngunit pinaalalahanan siya ng mga babae na ang kanyang reputasyon ay hindi sapat dahil ang kanyang mga miyembro ng partido ay madalas na nawawala. Gusto nila si Yoji sa kanilang partido at pinilit si Rudiz na tanggapin siya or siya ang ma-kick out sa grupo. Pagkatapos, sumali si Yoji sa kanilang grupo, at nagtungo sila sa misyon na hanapin ang Earth Dragon na nagtatago sa malapit na kagubatan. Ginagamit ni Yoji ang kanyang lobo at slime upang makita ang anumang mga halimaw sa lugar, at humanga ang grupo sa kanyang mga kakayahan sa pagsubaybay. Nagmamadali si Rudiz patungo sa unang grupo ng mga halimaw na nahanap nila at tinapos silang mag-isa, at pagkatapos ay sinabi niya na tumaas ang kanyang opinyon kay Yoji. Ngayon sa gabi, pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga adventurous na bagay, at mukhang alam ni Rudiz ang ilang mga bagay-bagay bilang siya ay isang veterano at nag-aalok pa nga na magbantay sa gabi. Habang natutulog si Yoji, nanaginip siya tungkol sa unang pagkakataon na dumating siya sa mundong ito, dahil sa sobrang pagtatrabaho niya dati naisip niya na ang window ng kanyang system ay ang screen ng kanyang opisina. Ngunit pagkatapos ay natutunan niya ang tungkol sa pagiging isang tamer, at pinaamo ang kanyang unang slime sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Isang slime ang nagdala sa kanya sa isang cabin sa kakahuyan na puno ng mga libro, at habang kinukuha ni Yoji ang isang libro, nalaman niya na siya ay talagang nasa ibang mundo at reincarnate pagkatapos mabawian ng buhay. Maaari siyang matuto ng mahika sa pamamagitan lamang ng pagbabasa sa libro, at pagkatapos ay biglang lumapit sa kanya ang lahat ng uri ng slime na gustong siyang maging master. Sa sandaling pinaamo niya sila, nagsimula silang magbasa ng mga libro at makakuha ng mga kasanayan, at ang kaalamang iyon ay automatikong inilipat kay Yoji na nakakuha ng mahiwagang kasanayan ng hindi nagbabasa ng anuman at naging isang sage. Iyon ang simula ng kanyang paglalakbay, at isang linggo makalipas ang insidenteng iyon, nakapagligtas na siya ng isang bayan. Nagising siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lobo, na nagsasabi sa kanya na si Rudiz ay tumatakbo, at sinusundan siya ng mga babae dahil pinaghihinalaan nila siya mula pa noong una, at ngayon ay napagtanto nila na malapit na niya silang ipagkanulo. Naka-high alert si Rudiz at inatake ang isang slime na sumusunod sa kanya, ngunit salamat sa stealth skill ni Yoji, nakaligtas ito. Tumakbo muli si Rudiz habang hinahabol siya ng mga babae, at iniiwasan niya ang mga bitag sa kanyang landas upang pumunta sa isang tolda at magsumbong sa kanyang amo, isang kilalang bandido at mangangalakal ng alipin. Iniulat ni Rudiz na mayroong dalawang babae na kasama niya na magbibigay sa kanila ng magandang presyo, at may isang tamer na inakala niyang mahina nung umpisa.
Si Yoji ay nakikinig sa lahat at napagtanto niya na ang mga tsismis ay totoo. Ngunit pagkatapos ay may sinabi ang boss ng bandido tungkol sa asol na buwan ngayon, at mayroong isang propesya na ang sakuna ay babagsak mula sa langit sa gabi ng Blue Moon, at tinapos pa ang isang lalaki na nang ahas na pagtawanan siya. Wala nang planong makinig si Yoji sa kanila, kaya nagpasya siyang tapusin ang mga ito sa isang spell. Kaya inutusan niya ang kanyang slime na palibutan ang tent ng bandido at gamitin ang spell range na frost na mas malakas kaysa sa inaakala ni Yoji, at ginawang icebox ang tent at mga popsicle ang mga bandido. Ang mga babae ay nabigla nang makita ito, at sinabi ni Yoji na ang kanyang mga slime ay maaaring gawin iyon sa kanilang sarili, sinusubukang maiwasan ang anumang kredito para dito. Ang mga slime ay inilabas ang nagyayelong boss ng bandido, na kinikilala ng mga babae bilang isang kilalang bandido na may mataas na bounty sa kanyang ulo. Sila ay humanga at sinabi na dapat ay sinabi sa kanila ni Yoji ng mas maaga kung gaano siya kalakas, at aasa na lang sana sila sa kanya. Pero naaalala ni Yoji na marami na siyang naranasan dahil doon, at hindi na niya sasayangin ang panibagong buhay sa pagkuha ng mga responsibilidad ng ibang tao. Ngunit sa palagay niya ay sapat na mapagkakatiwalaan ang mga babae upang ipakita sa isang tao ang kanyang mga kakayahan, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagtatakda ng kampo sa ibang lugar. Itinapon ni Yoji ang kanyang slime sa kalangitan gamit ang sonic boom, at ito ay nagsisilbing drone at nakahanap ng magandang lugar kung saan ang slime ay nagtayo ng mga tolda, nagsisindi ng apoy, at naghahanda pa ng pagkain ayon sa utos ni Yoji. Ang mga babae ay nagulat ngunit pagkatapos ay bumalik sila sa pagtulog. At habang natutulog sila, naiisip ni Yoji ang propesya na sinabi ng leader ng bandido at ang organisasyon na tinatawag na Blue Moon of Salvation. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paghahanap sa susunod na araw, ngunit wala silang nakitang palatandaan tungkol sa Earth Dragon. Ang mga babae ay nag-hype up kay Yoji, na sinasabi na siya at ang kanyang slime ay mahahanap ito sa lalong madaling panahon, at sa palagay niya ay labis silang nakaasa sa kanya. Biglang naalala ni Yoji ang araw na kinuha niya ang kanyang Adventurer Evaluation Exam. Ang mahiwagang kristal upang sukatin ang kanyang potensyal ay nabasag kaagad nang mahawakan niya ito. Pagkatapos ay naghagis siya ng bowl ang apoy na sapat na malakas para tuluyang sirain ang isang malaking bato. Ang instruktor at iba pang mga kandidato ay natigilan nang makita iyon, at hindi niya gusto ang ganoong uri ng atensyon muli. Kaya gumagamit si Yoji ng magic limiter na kasanayan upang bawasan ang kanyang lakas, at subukan ito gamit ang kanyang mga slime sa pamamagitan ng paggamit ng mahihinang spell sa mga halimaw sa malapit. Bagamat hindi masyadong mapanganib ang mga ito, ang mga mahihinang spell ay sapat na para ibagsak ang mga halimaw. Ngunit biglang naging dark purple ang langit, at lumilitaw ang asol na buwan sa araw. Sinasabi ng mga slime kay Yoji na may nararamdaman silang kakaiba, at nakikita nila ang bagyo at kidlat sa mga ulap. Pagkatapos ay may bumagsak sa anyo ng isang maliwanag na ilaw, at sa sandaling ito ay lumapag, sinisira nito ang buong kagubatan na parang isang bomba. At pagkatapos ay naglaho ang lilang kalangitan, ngunit ang higanteng pagsabog na iyon ay simula pa lamang, at ang tunay na panganib ay ang higanteng asol na dragon na nagdulot nito. Agad na inutusan ni Yoji ang kanyang slime na lumikas, at sinabi sa mga babae na mayroong isang dragon na mas malakas at mas malaki kaysa sa Earth Dragon na malapit sa kanila. Si Tina ang namamahala sa grupo at dinala sila sa isang malapit na safe zone na tinatawag na Delight Canyon, na may malakas na hangin na nagpapigil sa mga halimaw mula dito. Hindi sigurado si Yoji tungkol sa kaligtasan doon at inutusan ang kanyang lobo at gang na magpatuloy at tingnan ang Delight Canyon. Nakahanap sila ng mga halimaw sa loob at ginagamit ang kanilang kakayahan sa pagbabahagi ng kasanayan, tinatalo sila ng mga slime gamit lang ang mahihinang spells. Ngunit pagkatapos ay halos tangayan sila ng malakas na bug zone ng hangin, at nakita nilang nakatago ang pinagmulan nito sa gitna ng mga bato. Pagkatapos ay hinahabol sila ng isang higanteng pulang oso at kahit na ang lobo ay natakot. Ang mga slime ay inatake ang oso, at sila ay nakalabas ng ligtas sa Delight Canyon. Nang ipaalam nila kay Yoji ang nangyari, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabibitak, at ang Earth Dragon ay biglang lumitaw sa harap nila. Agad na nagtago ang mga babae, ngunit nagpasya si Yoji na labanan ang dragon. Nagsisimula siya sa mahinang mahika, at walang elemento ang may epekto sa matigas na kaliskis ng dragon. Nag-counter-attack ang dragon at binato ng bato ang mga babae, ngunit gumagamit si Yoji ng rock bullet attack para basagin ang mga batong iyon at iligtas ang mga ito.
Habang magsisimula na ang round 2 ng laban, may napansin si Yoji habang ang dragon ay gumagamit ng special attack sa pamamagitan ng paggulong palapit sa kanya. Humiwas si Yoji at pagkatapos ay inutusan ang lahat ng kanyang slime na atakihin ng rock bullets ang dragon. Iyon ay walang epekto sa dragon, ngunit ito ay isang pang-akit lamang. At sa muling pagsalakay ng dragon kay Yoji, napatigil siya ng malakas na hangin. Pagkatapos ay ginamit ni Yoji ang kanyang kakayahan sa Hellfire at pinasabog ito ng tuluyan, at sa paglabas ng mga babae, ang mga buto na lang ng dragon ang nakita nila. Humanga sila, at tinanong ni Tina si Yoji kung paano niya ginawa iyon, bago nagmungkahi ng dahilan na maaaring gumamit siya ng mga nasusunog na ore sa ilalim ng mga bato upang pasabugan ang Earth Dragon. Bumalik sila sa guild at nagulat na natagpuan at natalo nila ang Earth Dragon. Hindi sila pinaniniwalaan ng receptionist hanggang sa itapon ng slime ni Yoji ang bungo ng dragon. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang nangyari kay Rudiz, at siya ay nasa tiyan din ng slime kasama ang iba pang mga bandido. Malaki ang gantimpala para sa pagkatalo ng dragon at paghuli sa mga bandido, at lahat ng tatlo sa partido ni Yoji ay naging instant milyonaryo. Ngunit naaakit nito ang atensyon ng guild boss na isang lalaking may isang mata at ngayon ay gustong makausap si Yoji. Ang boss ng guild, na tatawagan nating Captain Eyepatch, ay nag-host ng isang kumperensya ng mga mahahalaga at malalakas na tao sa lungsod, at ang paksa ay kung paano nila matatalo ang asul na dragon. Sawa na si Yoji sa mga pagpupulong na tulad nito, at sa palagay niya ay maaaring isang walang kabuluhang meeting na naman ito, kagaya ng kanyang mga meeting sa dating niyang buhay. Hiniling ni Captain Eyepatch kay Yoji na ilarawan ang asul na dragon, dahil nakita niya ito ng malapitan, at ginamit ni Yoji ang kanyang kakayahan upang i-sketch ang dragon mula sa kanyang memorya. Ang detalyadong larawan ay nagpagulat sa lahat, at ang mga pari na nakaupo sa tapat ni Yoji ay naglabas ng isang banal na aklat na naglalaman ng imahe at kwento ng parehong dragon. Sinasabi na ang dragon ay bumaba sa Earth mula sa madilim na kalangitan at lumaki, sa kalaunan ay winasak ang kontinente sa loob lamang ng 3 araw. Tinalo ito noon ng isang divine emissary na may kapangyarihan ng mga Diyos, at iniisip ni Captain Eyepatch na wala silang mahahanap na mandirigmang tulad nito sa panahon ngayon, ngunit naalala niya na 30 taon na ang nakakaraan ay nagkaroon ng solar eclipse sa summer solstice. Nang mangyari ito, ang mga pari sa Grand Cathedral ng kabisera ay nagsagawa ng seremonya ng pagpapatawag ng espiritu upang maglabas ng isang mandirigma 30 taon sa hinaharap upang itaboy ang sakuna. Ang petsa ng pagpapatawag ng mandirigma ay 1 linggo na ang nakalipas, at hindi sinabi ni Yoji sa kanila na dumating siya sa mundong ito sa mismong araw na iyon. Iniisip ng pari na ang seremonya ay pwedeng nabigo, at ang dragon ay maaaring dumating dito bilang isang side effect. Ngunit pagkatapos ay muling nagdilim ang kalangitan, at ang mga slime ay nagulat kay Yoji na ang asul na dragon ay lumaki, na sinasabi niya sa pulong, at lahat ay nataranta. Sinabi ni Captain Eyepatch na hindi sila maaaring panghinaan ng loob, at bukas ng madaling araw, lalaban na nila ang dragon sa lahat ng mayroon sila. Iniisip ni Yoji ang laban na ito sa restaurant nang lapitan siya ni Tina at Liza, at sinabi sa kanya na sasali sila sa Dragon Hunt Party para sa malaking bonus na iniaalok. Nagtitiwala sila na, hanggat kasama nila si Yoji, walang mangyayaring masama sa kanila. Sa kanilang pag-alis, ang pari mula sa pulong ay lumapit kay Yoji at ipinakilala ang kanilang sarili bilang Stell mula sa Grand Cathedral ng kabisera. May gusto siyang ibigay sa kanya, kaya dinadala niya ito sa simbahan. Kumuha siya ng isang luma at hindi ginamit na punyal mula sa isang kahon, at sinabing pinatnubayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang propesya upang dalhin ito rito. Hindi alam ng iba at ng mga pari ang kapangyarihan nito or tunay nitong halaga, ngunit iniisip ni Stell na magagamit ito ng maayos ni Yoji. Tinanggap ni Yoji ang punyal at nalaman na tinawag itong Dagger of Ketos na hindi nases ire at pinagpala, at maaari nitong ituon ang mahiwagang kakayahan ng gumagamit sa dulo ng talem. Sinabi sa kanya ni Stell na sa kanya na ito ngayon dahil iyon ang nais ng Diyos. Sa gabi, iniisip muli ni Yoji ang tungkol sa labanan bukas at iniisip kung ilang buhay ang mawawala. Nagiging purple muli ang langit, at sinabi sa kanya ng slime na ang dragon ay sumisipsip ng magic mula sa paligid at lumalaki pa. Naalala muli ni Yoji ang araw ng kanyang evaluation exam nang sabihin sa kanya na ang kanyang mahika ay sobrang lakas, at iniisip niya na maaari niyang talunin ang asul na dragon kung susubukan niya.
Lumabas siya kaagad, kasama ang kanyang mga slime at alagang lobo, pumunta siya upang makita ang asul na dragon. Nag-utos siya ng isang slime lamang na manatili sa frontline upang salakayin ang dragon. Ang kanyang malakas na teknik na Hellfire of the Mize ay hindi magiging epektibo sa distansya na ito. Para sa isang target, pinili niya ang Hellfire of Decimation at inililipat ito sa nag-iisang slime. Inilunsad niya ang higanteng fireball at pinasabog ang asul na dragon, ngunit hindi ito gumana. Sa kabila ng pagiging mahina ng dragon sa apoy at banal na mahika, ginalit lamang nito ang dragon, na umuungal at nag-iipon ng kanyang kapangyarihan upang maglunsad ng mga mapanirang energy beam upang atakihin si Yoji. Iniligtas ni Yoji ang kanyang sarili gamit ang kanyang barrier spell, at ang dragon ay nagsimulang sumipsip ng magic mula sa kagubatan at mas lumaki pa. Tinanong ng mga slime si Yoji kung mayroon pa siyang plano. Sinabi niya na maaari na lamang siyang umasa sa dagger ng Ketos at nagpa siya na lumapit sa asul na dragon upang maglunsad ng isang malakas na atake. Tumalon sila pababa sa bangin, ngunit inatake muli sila ng dragon, at hinaranggan ni Yoji ang pag-atake gamit ang mga hadlang na nabasag sa isang hit lang. Ligtas siyang nakarating at tumakbo patungo sa dragon, na naghahanda para sa isa pang malaking pag-atake. Ngunit binato siya ni Yoji ng slime at inilipat ang barrier spell dito para ihinto ang pag-atake. Nasa ilalim na siya ng dragon ngayon nang tumalon siya gamit ang mga pisikal na barrier bilang stepping stone, at umabot sa level ng dragon. Gusto ng dragon na umatake gamit ang isa pang energy beam, ngunit napigilan ito ni Yoji gamit ang isang fireball mula sa isang slime. Sumugod si Yoji sa dragon at inatake ang kanyang mata, at pagkatapos ay pinasabog ang kanyang utak sa pamamagitan ng pag-concentrate ng Hellfire of the Demise spell sa dulo ng dagger. Sa palagay niya ay natalo na ang dragon, ngunit pinabagsak siya nito sa mga bangin sa isang indayog lamang ng buntot nito. Ang asul na dragon ay malubhang nasugatan at galit na galit ngayon, at siya ay naghahanda para sa pagwawala ng labis. Namumula na at naging negative na ang MP ni Yoji, at ang kanyang HP ay mababa na rin. Pagkatapos ay inaatake siyang muli ng dragon, at naglagay siya ng mga hadlang upang ihinto ang pag-atake, ngunit patuloy itong sinisira ang mga ito, at si Yoji ngayon ay nanganganib. Nagpa siya siyang gumamit ng malakas na divine spell para i-freeze ang dragon, ngunit natanggap niya ang mensahe na magagamit niya lang ang divine strike spell sa susunod na 45 seconds. Kaya ginamit muna ni Yoji ang ibang spell at inatake ang dragon gamit ang isang higanteng pag-atake ng kidlat. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang lobo at tumalon sa dragon, inatake ang leeg nito, at pagkatapos ay ginamit muli ang Hellfire attack. Ang pag-atake na ito ay sapat na malakas, at pinasabog ni Yoji ang asul na dragon, na naglaho sa nakasisilaw na mga paputok, at ang langit at buwan ay bumalik sa normal muli. Ngunit sa kanyang pag-uwi, hindi napansin ni Yoji na ang natitirang enerhiya mula sa pakikipaglaban niya sa dragon ay may kakaibang epekto sa paligid. Kinaumagahan, ginaisang ni Captain Eyepatch si Yoji at sinabing nalaman niya sa pamamagitan ni Stell na may nakatalo sa asul na dragon. Ito ay malinaw na kung sino ang gumawa nito, at si Captain Eyepatch ay nagsabi sa kanya na siya ay tumawag sana para sa backup nung siya ay pumunta upang labanan ang dragon. Kinalaunan sa araw na iyon, si Yoji ay nagtanghalian kasama sina Tina at Liza, na nag-uusap tungkol sa kung paano natalo ang dragon at hindi sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban at kumita ng bonus. Sinabi sa kanila ni Yoji na pupunta siya sa ibang bayan sa lalong madaling panahon, at gusto niyang magrekomenda sila magandang pwedeng puntahan. Iminumungkahi ni Liza ang isang kalapit na bayan na may masasarap na pagkain, at kahit na siya ay nasa sabik, gusto niyang tiyakin na walang mga dragon na pupunta doon. Kaya umalis si Yoji patungo sa susunod na bayan at iniwan ang ilan sa kanyang slime sa mga babae kung sakaling magkaroon ng emergency. Ngunit sa daan, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Diraya na nangangailangan sa kanya upang makita ang isang bagay. Pumunta siya sa kanyang lokasyon, at gusto niyang ipakita sa kanya ang mga kabute na tumubo kung saan siya nakipaglaban sa dragon. Sinabi ni Diraya na ang mga mushroom na ito ay makakatulong sa kanya na makagawa ng mahahalagang mga kagamitan. Sinabi ni Diraya na maaari siyang gumawa ng Sage Potion at Mana Restoring Potion sa pinakamataas na antas gamit ito, at inutusan ni Yoji ang kanyang slime na kunin ang lahat ng mga kabute sa lugar. Nagsisimula si Diraya na gumawa ng mga asul na potion gamit mga kasangkapan, ngunit kailangan niya ng talagang purong tubig para matapos ito.
Tinuturuan siya ni Yoji kung paano gumawa ng distilled water, at nagsimulang magkwento si Jiraiya tungkol sa kung paano sila unang nagkita noong siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan, at iniligtas niya siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilan sa kanyang mahika sa kanya. Sinabi ni Jiraiya sa kanya na may nag-iwan ng magic stone na nagnanakaw ng lahat ng kapangyarihan niya at ang life force ng kagubatan. Gamit nito, pinawi ni Yoji ang sumpa sa bato, pagkatapos ay maraming halimaw ang lumabas mula rito, at pinatigil niya sila gamit ang mga hadlang bago sinunog ng Hellfire attack. Talagang nagpapasalamat si Jiraiya, kaya tinulungan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pambihirang bulaklak na panggamot na ibinigay niya sa guild sa unang bayan, at mula noon, naging kakampi niya na ito. Tinanong siya ngayon ni Yoji kung bakit parang magic stone ang kulay ng potion, at sumagot si Jiraiya na dahil ito sa grasya ng dragon, ang kapangyarihang naiwan kapag nasasawi ang isang dragon. Iyon ay naruroon din kapwa sa mga kabute at sa bato, at ito ay isang neutral na kapangyarihan, ngunit pag napunta sa maling mga kamay, maaari itong magdulot ng maraming pagkawasak. Tapos na ang water distillation, at sa wakas ay natapos na ni Jiraiya ang paggawa ng mga asol na bagay. Masaya siya at niyakap si Yoji bago ibinigay sa kanya ang ipinangakong potion at bumalik sa kanyang tahanan. Patuloy na naglakbay si Yoji, ngunit may makapal na fog sa daan, at ang lobo ay nakaamoy ng amoy ng tao. Sinundan nito ang amoy at nakarating sa isang maliit na nayon na nakatago sa kagubatan na may maraming tao, na nakangiting kainahinala kay Yoji at sa kanyang grupo. Binati siya ng punong nayon at hiniling na dito na mag-overnight dahil delikado ang paglalakad sa kagubatan pagsapit ng dilim. Ngunit dahil tumanggi si Yoji, hiniling niya sa kanya na samahan man lang sila sa hapunan. Hinalok siya ng pinuno ng kalahating kinain na tinapay at ilang alak, at napagtanto ni Yoji na hindi siya nagugutom. Pagkatapos ay tinanong siya ng pinuno kung paano siya nakarating sa kanilang nayon, at sumagot si Yoji na papunta siya sa susunod na bayan ngunit nalihis siya ng hamog dito. Nakatitig sa kanya ang mga tao, at sinabi ng pinuno na ang mga tao rito ay hindi sanay sa mga manlalakbay. Umalis si Yoji pagkatapos malaman na tinawag na Mesha ang nayon, at pakiramdam niya ay may kakaiba talaga sa lugar. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at malapit na niyang marating ang kanyang destinasyon, ngunit sa sandaling makita niya ito, nalaman niyang natatakpan ng nyebe ang bayan, at isa pang kakaibang sitwasyon ang naghihintay sa kanya. Naglalakad siya sa bayan na ang panahon ay biglang nagbago mula sa tag-araw hanggang sa taglamig, at ang lamig ay mas lalong nagpapaginaw sa kanya. Kaya, tumingin siya sa screen ng kanyang mga kasanayan at nalaman na maaari niyang gamitin ang isang isolation barrier upang panatilihing mainit ang kanyang sarili. Sa sandaling pumunta siya sa gate, nalaman ni Yoji mula sa gwardya na biglang nagbago ang panahon 10 araw na ang nakakaraan, at may mga nasawi pa nga dahil dito. Sinabihan pa siya ng gwardya kung saan makakahanap ng masasarap na pagkain, ngunit ang bayan ay mukhang walang kalaman-laman gaya ng aking messenger. Nahanap ni Yoji ang pinakamagandang restaurant sa bayan, ngunit naubusan sila ng kahoy na sinusubukang panatilihing mainit ang kanilang sarili, at wala ng pag-asang magbukas anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi man lang sila makakapag-ani ng kahoy sa ngayon dahil maglalabas ito ng mas maraming usok at mas kaunting init. Kaya't nagpa siya si Yoji na asikasuhin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpunta mismo sa kalapit na kagubatan. Hindi niya alam kung aling mga puno ang ginagamit nila sa pagluluto at nilabas ang kanyang palakol, at pinutol ang lahat ng mga puno sa isang hampas. Ginagawa niyang mga kahoy na pangagtong ang mga puno at nalaman na maaari niyang utusan ang slime na sumipsip ng moisture mula sa mga ito, at ang kahoy ay handa ng gamitin. Dinala niya ito sa chef na nagsasabing ang kahoy ay masyadong tuyo, at ang init nito ay magiging masyadong malakas para sa pagluluto. Kaya nagdagdag si Yoji ng kaunting moisture pabalik sa kahoy at ginawa itong perpektong kahoy na panggatong. Ang chef ay nalulula sa kalidad at nagbibigay ng isang buong lecture tungkol dito, bago gawin ang kanyang trabaho at sinabi na siya ay maghahanda ng isang bagay na espesyal dito. Dito, sinabi niya sa kanya na maaari siyang magkaroon ng mas maraming kahoy kung gusto niya, at ang tambak ng mga panggatong sa kusina ay sapat na upang makapagluto ng maayos ang chef. Nire-rehydrate ng slime ang kahoy na panggatong para maging perpekto ito, at pagkatapos ay inihanda ng chef ang pinakamasarap na piraso ng steak na kinain ni Yoji. Matapos mabusog, nabalitaan ni Yoji na hindi pa ito ang pinakamasarap na ulam ng restaurant, ngunit walang sapat na panggatong ang bayan, kaya nagpa siya ang chef na gumawa ng isang bagay ng mabilis.
Gustong matikman ni Yoji ang pinakamasarap na ulam, kaya pumunta siya sa guild kung saan ang lahat ng mga quest ay tungkol sa pagtitipon ng kahoy na panggatong, at ipinadala siya ng receptionist sa Eastern Gate upang makilala ang in charge sa pagkolekta ng mga kahoy. Si Wadka ay isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa pagwawakas ng mga kagubatan sa pamamagitan ng pagputol sa mga ito, dahil hindi niya gusto ang mga nakakainis na kabataan na nagsasalita tungkol sa pagliligtas sa kapaligiran. Ipinaliwanag niya kung paano hindi sila makapagbigay ng sapat na kahoy sa bayan kahit na may mga kalapit na nayo na tumutulong sa kanila. Tinanong siya ni Yoji kung tinutulungan din sila ng Mesha Village, ngunit sumagot si Wadka na matagal na itong walang tao. Nagulat si Yoji, ngunit nagpa siya na tumuon sa pagputol ng kahoy sa ngayon. Pinuputol niya ang 12-dosenang mga puno sa isang indayog, at nagulat si Wadka at lahat ng iba pang mga mangangahoy. Nagtanong si Yoji tungkol sa karaniwang sukat na kailangan ng guild. Sinabi ni Wadka ang sukat at tinatapos ni Yoji ang trabaho sa ilang segundo. Pagkatapos ay pinatuyo niya ito sa tulong ng slime at naghahanda pang maghiwa. Ibinalik niya ang kahoy sa guild kung saan nabigla ang receptionist sa kanyang kakayahan, at nalaman ni Yoji mula sa kanya ang tungkol sa isang maalamat na monster tamer na dati ring nagdadala ng mga bagay sa tulong ng kanyang slime. Nagpa siya siyang tanungin si Stell tungkol dito sa susunod na pagkikita nila, ngunit sa ngayon, kailangan niyang ailagak ang lahat ng kahoy na inani niya pagkatapos sirain ang kalapit na kagubatan. Ang mga ito ay tatagal lamang sa bayan sa loob ng 3 araw, at sa lalong madaling panahon ay sinira din ni Yoji ang mga kalapit na kagubatan at pinutol ang bawat lumalagong puno na nakikita, na nagpapasaya at naninibugho kay Wadka sa parehong oras. Kinabukasan, bumalik si Yoji sa restaurant para sa kanilang pinakamasarap na pagkain, at may napakaraming lasa sa kanyang bibig na lubos na katumbas ng hirap na ginawa niya kahapon. Ngunit sinabi ng chef na hindi pa rin ito ang kanyang pinakamasarap na ulam, dahil ang pinagmulan ng mga ingredients ay sinisira ng mga halimaw na kumakain ng pinakamasarap na bagay. Tinanong sila ni Yoji kung anong uri ng halimaw ito bago magtungo sa mga sakahan ng ingredients, at hinati niya ang kanyang slime sa 2 koponan upang protektahan ang bukid at manghuli ng mga halimaw. Nahanap ng search and destroy team ang halimaw na sumisira sa mga bukid na isang higanteng baboy ramo na mukhang triceratops. Ipinadala ni Yoji ang kanyang fireball magic sa slime, na inilunsad sa higanteng baboy ramo at kaagad itong natalo, pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pangangaso sa bawat halimaw sa lugar. Ngunit pagkatapos ay nakahanap ang mga slime ng kakaibang bilog na kristal, at kahit si Diraya ay walang ideya tungkol dito. Hinawakan ito ni Yoji para malaman ang higit pa at sinimulang makuha ang kapangyarihan nito, at napagpasyahan niya na ito ay ang Dragon's Grace. Iniisip ni Diraya na maaaring ito ang nangyari dahil masyado itong sumisipsip ng magic mula sa lugar at naging malamig dito. Higit pa rito, masasabi niyang gawa ito ng tao dahil naglalabas ito ng mahika ng tao. Nagpa siya si Yoji na i-purify ang bato gamit ang kanyang magic spell, at ito ay naging isang bato. Hinutusan ni Yoji ang iba pang mga slime na kumalat at makahanap ng higit pang mga mahiwagang kristal na tulad nito, at ang buong lugar ay napuno ng mga ito. Gamit ang isang mapa, nalaman niya na ang mga ito ay inilagay sa anyo ng isang perpektong bilog. Sinundan ni Yoji ang kanyang instinct at pumunta sa gitna ng bilog kung saan mukhang maayos ang lahat. Naramdaman niya na may tinadago dito, kaya sinabihan niya ang kanyang slime na tumalikod at sinabihan si Diraya na ipikit ang kanyang mga mata, dahil hindi siya mag-e-enjoy na makita siyang sinisira ang isang kagubatan. Ngunit sinabi ni Diraya na mas mabuting sirain ang isang maliit na bahagi ng kagubatan kaysa hayaang sirain ng kakaibang salamangka ang buong kagubatan. Sa pamamagitan nito, sinira ni Yoji ang buong lugar ng Hellfire, at sa gitna ng crater na nabuo dahil sa kanyang pag-atake, mayroong pasukan sa isang lihim na lugar. Nagpa siya si Yoji na pumasok sa loob, at alisin ang ugat ng taglamig na ito dahil ayaw niyang palampasin ang masasarap na pagkain ng bayan. Sinipa ni Yoji ang pinto at nakahanap ng napakalalim na hukay na gawa ng tao na humahantong sa kanya sa isang underground na piitan. Sinabihan niya si Diraya at ang kanyang lobo na bumalik habang ang mga slime ay tumitingin sa paligid, at nakakita sila ng isang high-tech na lab sa malapit. Nagtataka si Yoji kung ang teknolohiyang ito ay talagang mula sa mundong ito, ngunit pagkatapos ay nakahanap ang mga slime ng isang bagay na mas kawili-wili. Ang mga pulang magic stone na sumisipsip ng magic ay ginagawa sa pasilidad na ito.
Biglang tumakbo ang ilang manggagawa sa lab na nagsasabing nabigo ang kasalukuyang batch, at tumakbo para sabihin sa kanilang superior na nagngangalang Jarvis. Nagpa siya si Yoji na hanapin ang scientist na nagngangalang Jarvis at nagplanong umikot sa paligid, ngunit ang kanyang plano na maglibot ay nasira nang lumukso-lukso ang mga slimes. Kaya ginagamit niya ang stealth skill sa mga slimes para panatilihing nakatago ang mga ito, at hinayaan silang maghanap ng higit pang mga pahiwatig. Bumalik siya sa kagubatan nang sabihin sa kanya ng dalawa sa kanyang mga slime na natagpuan nila ang dalawang manggagawa sa lab. Bago pumasok sa isang silid, ang mga slime ay sumisiksik sa maliit na puwang sa pinto, at lumapit sa isang bakal na pinto na maaangat lamang sa pamamagitan ng paghila ng dalawang lever ng sabay. Sa utos ni Yoji, binubuksan ng mga slime ang pinto at pinasok ito upang maghanap ng higit pang mga klo hanggang sa makarating sila sa isang silid na may hagdan, at inakyat nila ito. Sinusubaybayan sila ni Yoji sa itaas na bahagi ng burol, at ang lugar kung saan lumalabas ang mga slime sa piitan ay ang nayon ng mesha. Nahanap ng mga slime ang dalawang lalaking nag-uulat kay Jarvis, ang lalaking nagpanggap na pinuno ng nayon ngunit miyembro ng grupong Blue Moon of Salvation. Ginagamit nila ang abandonadong nayon bilang kanilang base upang lumikha ng mga magic stone. Lumalabas na ang malaking pagsabog mula sa naunang pag-atake ni Yoji ay nasira ang kanilang makinarya, at ngayon ay hindi na sila makakagawa ng magic stones. Nataranta si Jarvis at nagsama ng isang team para kunin ang mga sinumpaang ore crystal mula sa kagubatan. Sinabi niya sa kanila na tapusin ang lahat ng mga saksi dahil hindi na nila kailangan ang nayong ito. Iniisip ni Yoji na ang mga bagay-bagay ay nagiging hindi na makontrol, at bago magawa ng masasamang grupo ang anumang bagay, inutusan niya ang kanyang slime na palibutan ang nayon pero maging medyo malayo dito. Ang susunod na hakbang nila ay maghanap ng mga tao sa nayon na hindi bahagi ng grupo at suriin ang lugar. Pagkatapos, nakahanap ang mga slimes ng isang library, at hiniling ni Yoji sa kanila na dalhin ang lahat ng mga libro at mga dokumento sa kanya, at kinuha ito lahat ng mga slimes. Ang masamang grupo na ipinadala upang mangolekta ng mga sinumpaang ores ay nakaharap ang mga slimes at nahulig gamit ang magic net. Ngunit sa halip na magpahuli, nagpa siya silang wakasan ang kanilang buhay. Walang pakialam si Yoji at inutusan ang mga slime na manatili sa plano, pagkatapos ang ilang mga slimes ay nagulat sa kanya na nakakita sila ng isang talagang masikip na pinto na hindi nila mabuksan. Walang mga lever para buksan ito, ngunit napansin ni Yoji ang mga circuit sa ibaba ng 5 kandila at inutusan ang kanyang slime na tumayo sa harap nila. Pagkatapos ay pinahipan niya ang lahat ng kandila ng sabay-sabay, at bumukas ang pinto. Sa loob, ito ay isang kayamanan ng kalansay ng tao na hinirang bilang bantay ngunit pagkatapos ay nakalimutan siya ng lahat. Sa oras na bumalik ang miyembro ng masamang grupo sa silid, laking gulat niya nang makitang nakabukas ang sikretong pinto at nawawala ang kayamanan pati na ang kanilang research material. Iniulat niya ito kay Jarvis, at ang kanilang koneksyon sa koponan ng scout ay nasira din. Natitiyak na ngayon ng organisasyon na mayroong makapangyarihan sa likod nito, pero nagtataka ang isa sa kanila kung bakit hindi pa niya sila tinatapos. Iniisip ni Jarvis na ito ay dahil alam ng umaatake ang tungkol sa cleansing flame na gagana kung lahat sila ay masasawi at masusunog ang buong lugar. Nagpapasalamat si Yoji para sa kaalaman, dahil malapit na niyang pasabogan ang lahat ng ito. Ngunit tila walang pagkakaiba ito sa susunod na mangyayari, determinado si Jarvis na talunin ang umaatake, at sa kanyang utos, ang lahat ng mga miyembro ng masamang grupo ay tinapos ang kanilang buhay upang i-activate ang cleansing flame, isang nuclear reactor na mukhang ninakaw nila mula kay Rick at Morty. Nag-collapse ang reaktor, at tumama ang malalaking pagyanig sa nayon. Sinabihan ni Yoji ang kanyang mga nag-aalalang slime na magsama-sama, at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa isang barrier ball bago ito ihagis sa kalangitan. Pagkatapos nito, naglagay siya ng 3 magkakaibang mga hadlang sa paligid ng nayon, at sa sandaling ang kanyang slime ay gumawa ng ligtas na paglanding, ang lupain sa loob ng hadlang ay nahati at isang madilim na berdeng apoy ang sumabog. Napakalakas nito para maharangan ito ng mga hadlang, at nagsimulang isipin ni Yoji ang kanyang plan B. Ngunit dahil walang sapat na barrier sa kanyang listahan ng kasanayan, nagpa siya siyang gumawa nito. Pinagsama-sama niya ang kanyang Dispelling Magic at Ice Magic upang lumikha ng isang bagong spell na pinangalan ng Total Isolation Array, at isinama ang Cleansing Flame sa isang perpektong cube na epektibong makakapigil dito. Ngunit kumokonsumo ito ng maraming mana, at ang MP ni Yoji ay patuloy na namumula at bumababa.
Habang ang Cleansang Flame ay tumutulak laban sa Isolation Array, at ang HP ni Yoji ay bumabagsak upang pagtakpan ang kanyang negatibong MP, maaari lamang siyang umasa na mapigilan din ito. Sa huli, ang Cleansang Flame ay sumabog mula sa tuktok ng hadlang at nawawala sa 1 segundo, at nagpapasalamat si Yoji na may natitira pang HP sa kanya. Nang matapos niya itong harapin, ang nag-alalang lobo ay lumabas sa pagtatago, at sinabi ni Yoji na kakain sila ng masarap ngayon. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, nag-aalala ang lahat sa kanya dahil nawala siya pagkatapos niyang manghuli ng mga baboy ramo. Sinabi nila na nakaligtaan niya ang 2 malalaking pagsabog na tila mga meteorite ang bumabagsak sa kanila, ngunit salamat dito, ang nyebe ay sa wakas ay nagsisimulang matuno, at sa lalong madaling panahon ang panahon sa bayan ay bumalik sa normal nitong estado. Ang mga taong bayan ay nagsasagawa ng isang town warming party, at si Yoji ang panauhing pandangal sa pagbibigay sa kanila ng kinakailangang panggatong. Isa pa, mula nang matalo niya ang Boar Monster, inihanda ng chef ang pinakamasarap na nilagang ulam mula sa pinakamahuhusay na sangkap. Muling nasiyahan si Yoji nang kumain siya ng pagkain, at bumagsak siya na may ngiti sa kanyang mukha. Nagising si Yoji sa kanyang silid, iniisip pa rin ang tungkol sa pagkain, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na tingnan ang mga dokumentong ninakaw niya mula sa mesya. Habang binubuksan niya ang unang scroll, lahat ng impormasyon ay naglalaho dahil sa ilang anti-piracy magic. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa mayroon na lamang isang dokumento na natitira na may teksto, at naglalaman ito ng mga pangalan ng mga taong hinalinhan ng Blue Moon Organization. Laking gulat ni Yoji nang makitang nakalagay ang kanyang pangalan sa dokumentong ito. Hinahabol siya ng grupo ng mga assassin, kabilang ang isang babae at isang lalaking nakamaskara na nangangating makipaglaban sa kanilang huling target. Ang babae ay nagsasabi sa kanyang kasama na wala siyang gagawin maliban kung kinukumpirma niya na si Yoji ay isang banta, at kapag ginawa niya ito, maglalaan siya ng oras na pahirapan siya hanggang masawian ito ng buhay. Habang nag-uusap sila, nakita ng nakamaskara na assassin na naglalakad si Yoji sa kagubatan gamit ang kanyang mga mata na mas malinaw pa sa camera ng iPhone 15 Pro Max. Umalis si Yoji sa bayan ng Gourmet nang malaman niya na ang mga assassin ng organisasyon ay hinahabol siya bilang kanilang target. Sa rekomendasyon ng guild receptionist, papunta siya sa isa pang bayan na sikat sa monster armor nito at magiging perpekto para sa isang tamer na tulad niya. Excited din ang mga slime na pumunta sa bagong bayan dahil magkakaroon sila ng malaking power-up doon, ngunit isang slime ang nagsabi kay Yoji na sila ay sinusubaybayan. Napansin na ito ni Yoji, at bago pa siya matagpuan ng mga assassins ay naispiya na niya ang mga ito sa tulong ng isang hidden slime spy. Lumapit sila sa kanya, at ginamit ng nakamaskara na assassin ang kanyang mahiwagang mga mata upang makitang ang kanilang target ay natutulog ng payapa sa gitna ng kagubatan. Gusto niya itong salakayin kaagad, ngunit ang babaeng mapula ang buhok ay gustong gumawa ng maingat na paglapit. Binabalaan niya ang kanyang masigasig na kasama na huwag kaagad gumawa ng mga aksyon na ikakapahamak nilang dalawa. Matapos ang mahabang panahon ng pagsubaybay kay Yoji, napagpasyahan niyang isa lamang siyang ordinaryong tamer. Ngunit nais ng babae na tingnan siya sa buong araw bago gumawa ng konklusyon. Naririnig ni Yoji ang lahat ng kanilang sinasabi at kinukumpirma na sila nga ay mga assassin na ipinadala ng Blue Moon Organization. Gusto niyang harapin ang mga ito ngayon, ngunit kung tatakbo sila, maglalagay sila ng mas malaking bounty sa kanyang ulo, at hindi rin niya iyon gusto. Kaya tumungo siya sa susunod na bayan ayon sa kanyang plano at pumunta sa tindahan ng isang sikat na panday doon. Ang mga assassins ay nanunood sa kanya habang tinitignan niya ang presyo ng ilang mga gamit na medyo may kamahalin. Si Yoji ay nalungkot dahil hindi ito mabili at umalis sa tindahan matapos siyang itaboy. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang lalaki at labis na humingi ng tawad, pagkatapos ay pumunta siya sa isang stall ng prutas na kumikilos na masyadong mahirap. Medyo nadismaya ang mga assassin sa pag-alam na mababa pa sa average ang kanilang target, at ang lalaking nakamaskara ay kumbinsido na siya ay walang silbi, ngunit ang may pulang buhok na babae ay nangangailangan pa rin ng ilang ebidensya. Para sa huling pagkilos, si Yoji ay gumawa ng isang gawain upang manghuli ng ilang mababang antas na halimaw. Pinapanood siya ng mga assassin, at nagpasya siyang lumaban tulad ng karaniwang ginagawa ng mga tamers. Ginagamit niya ang kanyang lobo upang labanan ang 3 toro na mas malaki kaysa sa kanyang sukat. Ang lobo ay natatakot, at natalo niya ang unang toro sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake.
Habang chine-cheer siya ng mga slime, napagtanto ng lobo na siya ay malakas pa rin gaya ng dati. Naalala ni Yoji na medyo agresibo ang lobo noong una silang nagkita at sinubukan siyang salakayin, ngunit nahuli ito gamit ang magic net. Nang mahuli ito, nawala ang lahat ng pagiging agresibo ng lobo, nagsimulang umiyak at nagmakaawa kay Yoji na huwag siyang tatapusin, at sa wakas ay napaamo niya ito. Ngayong nakilala na ulit ng lobo ang kanyang kapangyarihan, madali niyang tinalo ang natitirang dalawang toro, at iniisip ng mga asasin na mas mahusay si Yoji kaysa sa kanyang hitsura. Salungat ito sa plano ni Yoji, kaya gumamit siya ng healing magic sa mga toro at pinatayo silang muli, at muli nilang sinasalakay ang lobo na muling nagpabagsak sa kanila. Ipinagpatuloy ito ni Yoji ng paulit-ulit hanggang sa magbago ang isip ng mga asasin. Pero desidido pa rin ang lobo ni Yoji na ibagsak ang mga ito, kaya wala siyang choice kundi palakasin ang mga toro na humaharap sa kanyang alagang lobo. Medyo naging malakas sila, at gusto ni Yoji na bigyan din ng power boost ang kanyang lobo, ngunit ito ang unang pagkakataon na ipinakita ng lobo ang kanyang pride at sinabi sa kanya na tatapusin niya ito ng mag-isa. Tinalo niya ang mga toro, at ngayon ay kumbinsido ang mga asasin na hindi espesyal si Yoji or ang kanyang mga alaga. Ngunit ang isa sa mga toro ay may kaunting lakas pa rin, at sinasalakay niya si Yoji na likas na nagpatawag ng isang espada at tinalo ito, na medyo nagpabunyag sa kanyang lakas. Ang mga asasin ay nalilito sa kanyang aktibidad, ngunit pagkatapos na mabuo ang tensyon sa loob ng ilang minuto, sumang-ayon sila na si Yoji ay isang ordinaryong tamer at nagpa siya na bumalik upang iulat ito sa kanilang mga superior. Naging maginhawa ang pakiramdam ni Yoji at tinawag pabalik ang kanyang slime na nakabuntot sa kanila. Nag-uusap pa rin sila, at ang susunod nilang target ay isang pari na nagngangalang Stealth. Habang iniuulat nila ang kanilang mga natuklasan sa kanilang amo, inutusan niya silang imbestigahan kung sino ang humahabol sa Mesha, at si Yoji ay nakikinig parent sa kanila. Hiniling din ng boss sa kanila na imbestigahan ang susunod nilang target bago siya tapusin, at nagsimulang magplano ang assassins kung paano nila tatapusin si Stealth. Iniisip ni Yoji na masyado silang delikado para maiwang buhay, at inutusan niya ang kanyang slime na gumamit ng ice magic para i-freeze ang mga ito, at huli na silang nag-react at naging mga popsicle ang mga ito. Ngunit pagkatapos ay nagtataka si Yoji kung bakit ang Blue Moon Group ay gustong tapusin si Stealth, at kung paano siya nakilala ng kanilang pinuno. Kinabukasan ay muling pumunta si Yoji sa tindahan ng sandata, at sinabihan siya ng manggagawa na umalis. Ngunit tumugon si Yoji na nagdala siya ng mga pondo sa oras na ito. Gusto niyang gumawa ng baluti para sa kanyang mga slime, at sinabi sa kanya ng manggagawa na ang kanyang master na si George ay isang mahusay na craftsman, at hindi siya gagawa ng kahit ano mula sa kanyang mga slimes. Ngunit nagalit si George dito at sinabi sa kanyang apprentice na siya lang ang makakagawa ng mga desisyon dito. Binati niya si Yoji at pagkatapos ay tinitigan ang slime sa loob ng 1 minuto bago pinagalitan ang kanyang apprentice na sinasabing muntik niya nang pinaalis ang pinakamalakas na customer na mayroon sila. Namangha si Yoji sa kanyang kakayahan sa pagsusuri, at sinabi ni George na wala siyang anumang armor para sa mga ganitong malalakas na halimaw sa ngayon. Kakailanganin niyang gawin ang mga ito mula sa simula, ngunit mayroon lamang isang problema para magawa ito. Ipinaliwanag ni George na wala siyang material na kinakailangan upang makagawa ng isang malakas na baluti para sa mga slimes at sa lobo. Nagulat ang apprentice na malakas ang mga slimes, ngunit sumagot ang kanyang master na ang tamer ng mga halimaw ay binibilang-bilang isang set, at ito ang pinakamalakas na set na nakita niya. Iniisip ni Yoji na kung wala ang mga kinakailangang materyales, hindi magiging posible ang paggawa ng armor. Ngunit ipinakita sa kanya ni George ang eksaktong material na kailangan niya. Ipinakita niya sa kanila ang isang mala-purple na bagay na tinatawag na Fire Dragon Jewel, at ito ang pinakamahusay na raw material na available sa merkado na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtalo sa isang Fire Dragon. Ngunit kahit na ang isang malakas na material ay hindi kayang hawakan ang mga kapangyarihan ng slime. At sinabi ni George kay Yoji na kung kaya niyang talunin ang mga rare blue fire dragons, maaaring maging sapat ang makuha kanilang jewel para dito. Tinanong siya ni Yoji kung may mga nasabing dragon sa bulkan, at nalaman niya na maraming fire dragon doon, at maaaring mayroon ding asol na dragon. Ngunit hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila or pagtalo dito, dahil mas malakas sila kaysa sa iba pa nilang uri. Aalis na si Yoji para hanapin ang mga ito, ngunit bago iyon, tinanong niya si George kung mayroon ding mga normal na fire dragon doon.
Si George ay tumugon na may mga normal na dragon, ngunit walang sino man ang nagpabagsak sa kanila sa loob ng isang siglo, at pinapayuhan niya si Yoji na manatili na lang sa mga mas mahihinang dragon. Pumunta si Yoji sa Adventure Guild at gagawin ang lahat ng mga pakikipagsapalaran na may kaugnayan sa mga Fire Dragon, at ang receptionist ay nabigla. Sinabi ni Yoji na matatalo niya sila gamit ang mahika, at sinabi ng receptionist sa kanya na ang magic ay hindi gumagana sa mga fire dragons dahil sila ay protektado ng kanilang mga jewels. Ngunit idinagdag niya na ang mga dragon ay napakahina laban sa tubig, at sinagot ni Yoji na ang magic ng tubig ay kanyang espesyalidad. Sa daan papunta sa bulkan, kailangan niyang tumawid sa ilog na puno ng mga pirana na umaatake ng tao, at tinanggap niya ang kahilingan na manghuli din sa kanila. Pumunta si Yoji sa tabing ilog, at sinabi ng kanyang mga slime na hihingi sila ng daan mula sa isang taong nakakaalam, at nakahanap sila ng pulang slime na nag-adapt sa apoy. Pinaamo ito ni Yoji, at sinabi sa kanya ng slime na ligtas ang bulkan ngayon. Pagkatapos ay sinubukan niyang alamin ang tungkol sa mga pirana sa ilog, ngunit ang mga slime ay walang nakikita mula sa umaagos na tubig, at hindi rin sila marunong lumangoy. Kaya gumawa si Yoji ng bagong magic na pinangalanang slime net at pinalutang sila sa loob ng ilog. Nakahanap ang mga slime ng malalim na butas sa sahig ng ilog, at dalawa sa kanila ang pumasok sa loob para tingnan ito. Ngunit pagkatapos ay lumalangoy sila habang hinahabol sila ng isang higanteng pirana. Nahuli ito sa slime net, at hinugot ito ni Yoji at ginawa itong yelo gamit ang ice magic. Ngunit binasag nito ang yelo at inatake siya. Iniwasan ni Yoji ang pag-atake bago umatake ng bowl ang apoy sa kanyang slime, at sapat na iyon para matalo ang pirana. Ipinagpatuloy ni Yoji at ng kanyang partido ang kanilang paglalakbay patungo sa bulkan, at ngayon ay marami na rin siyang fire slime sa ilalim ng kanyang utos. Habang nag-uusap ang bago at lumang mga slime, narating nila ang tuktok ng bulkan at hindi nila namalayan na may mga dragon sa harap nila hanggang sa ipaalam sa kanila ni Yoji. Nataranta sila, at kahit na hinihiling ni Yoji sa kanila na magtrabaho, nanginginig ang mga slime sa takot habang sinasabi nila na sinabi sa kanila ng kanilang mga kasamahan kung gaano nakakatakot ang mga fire dragons. Walang pagpipilian si Yoji kundi harapin ang mga dragon ng mag-isa, at sinubukan niya kung gaano kabisa ang Tobgi laban sa kanila. Gumamit siya ng banayad na kanya ng tubig sa unang dragon na nakita niya, at natalo ito ng ganoon kadali. Ang katawan nito ay naglalabas ng maraming singaw habang ito ay nasa syrup, at ang hiyas ay lumalabas, at si Yoji ay kinuha ito bilang kanyang gantimpala. Pagkatapos ay pinalibutan ng slime ang dragon, at bigla silang hindi na natakot at determinadong labanan ang mga dragons. Sumugod sila sa unahan niya, at ibinahagi ni Yoji ang magic ng water cannon sa kanila para tapusin ang lahat ng dragon. Habang iniisip niya na ang mga fire dragon ay masyadong mahina laban sa tubig, ang kanyang mga slime ay nag-aabiso sa kanya na nakahanap sila ng asol na dragon na mas malaki kaysa sa normal na dragon at mukhang mas malakas. Hinutusan ni Yoji ang kanyang slime na palibutan ito, at pagkatapos ay gumamit ng water cannon sa pamamagitan ng mga ito. Ang dragon ay nakakakuha ng isang magandang shower, ngunit iyon ay hindi sapat upang talunin ito, at ito ay nagsimulang lumapit patungo sa slime. Naisip ni Yoji na ang tubig ay hindi sapat kaya gumamit siya ng ice magic upang i-freeze ang blue dragon ngunit nasira din ito. Hinutusan niya ang kanyang mga slime na magsama-sama at gumamit ng nagyayelong magic na may 10 beses na lakas, iniisip na tiyak na matatalo nito ang dragon. Natunaw ang yelo sa katawan ng dragon at pagkatapos ay bumagsak. Nanalo si Yoji sa labanan, at nahulog ang hiyas sa katawan ng Natalong dragon. Sa tingin ni Yoji ay mapapagawa na niya ang armor ngayon, at pagkatapos nito, nagpa siya siyang tipunin ang natitirang mga fire dragon doon at gugulin ang buong araw para talunin ang mga ito. Sa gabi bumalik si Yoji sa guild na nakatalo ng mahigit 200 fire dragon, at hindi makapaniwala ang receptionist. Ngunit mas nagulat siya na ang pirana ay nasa ilalim ng ilog sa halip na sa ibabaw, at nagpadala siya ng isang emergency investigation team upang malaman ang dahilan ng kakaibang pangyayaring ito. Pagkatapos ay pumunta ulit si Yoji kay George at binigyan siya ng hindi lang isa kundi 2 asol na hiyas kasama ang 200 regular na fire dragon na hiyas. Nabigla ang panday sa kalidad ng mga hiyas at nagsimulang gumawa ng ilang magagandang baluti para sa pinakamalakas na tamer sa mundo. Sa loob ng ilang araw, nakagawa siya ng color na puno ng asol na hiyas para sa lobo at pati na rin sa slime.
Sinabi ni George na ito ang kanyang pinakamahusay na ginawa sa kasaysayan at sinabihan si Yoji na subukan ito. Ang kanyang lobo ay tumatakbo tulad ng hangin at sobrang bilis nito, at ang slime ay mabilis din. Gustong subukan ni Yoji kung paano gumagana ang bagong gear na may magic boost at naglalagay ng mobility, stamina, at defense boost sa kanyang mga alagang hayop, at naging 10 beses na mas mabilis sila kaysa dati. Siya ay nasiyahan sa pagsubok na ito, ngunit nais ni George na subukan din niya ang kanyang mga pag-atake. Ginagamit ni Yoji ang Range Frost spell sa pamamagitan ng slime at sa halip na katamtaman, siya ay nakakakuha ng isang napakalaking epekto, at ang dalawang panday ay nagulat. Ngunit ang pag-atake na iyon ay gumawa ng maraming pinsala sa gear, at sinabi ni George kay Yoji na masisira ito kung gumamit siya ng spell na mas malakas kaysa dito. Iminumungkahi ni George na ito ang pinakamahusay na magagawa niya gamit ang materyal na dinala niya, at kung maaari niyang dalhin sa kanya ang isang regular na Fire Dragon na hiyas, magagawa niya ito ng mas mabuti. Ngunit sigurado si George na walang makakatalo sa mga regular na Fire Dragon dahil nakatira ito sa loob ng magma ng bulkan, at paminsan-minsan lang nagpapakita nito sa lupa. Nasa kwarto si Yoji habang iniisip ang sinabi sa kanya ni George at iniisip kung ano ang mangyayari sa bulkan, kapag ang regular Fire Dragon ay lumabas sa loob ng magma. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang mga slime na ang mas mababang mga dragon ay nababahala, at kinikilala niya na ito ay ang parehong bagay na nangyari sa unang bayan. Agad niyang ipinadala ang kanyang lobo at ilang slime upang tingnan kung anong kainahinala ang nangyayari sa bulkan, dahil masama ang pakiramdam niya tungkol dito, at maya-maya ay may nakita silang dalawang tao na umaakyat dito. Biglang niyanig ng pagyanig ang kanyang silid, at lumabas si Yoji para malaman na pumutok na ang bulkan, at nakatayo sa ibabaw nito ang higanteng Fire Dragon na kamukha ni Godzilla. Ang higanteng Fire Dragon ay galit na umuungal, at agad na nakipag-ugnayan si Yoji sa kanyang mga alagang hayop upang tanungin kung ayos lang sila. Buti na lang at maayos sila ngunit ang makita ang higanteng dragon mula sa napakalapit ay nagpapatakot sa lobo. Habang iniisip ng slime na siya ay magiging malakas, sinabihan sila ni Yoji na magbantay at sabihin sa kanya kung sila ay nasa panganib. Pagkatapos ay nakita niya na ang dalawang lalaki ay patungo sa higanteng Fire Dragon na may mga bar aisles sa kanilang likod. Ipinadala ni Yoji ang isa sa kanyang mga palihim na slime kasama nila, at narinig silang nag-uusap tungkol sa pag-target sa Fire Dragon. Kumpiyansa sila na kaya nilang talunin ang dragon sa pamamagitan lamang ng ilang bar aisles ng tubig, dahil sinabi sa kanila ng ilang tao sa Orderayan na ito ay isang madaling gawain, at iniisip ni Yoji kung iyon ay isa pang lungsod. Ayaw ni Yoji na lumala pa ang mga sitwasyon at naghagis ng mahiwagang slime net na mabilis na naiwasan ng dalawang hindi kilalang lalaki, at napagtanto ni Yoji na sila ay mga propesyonal. Nagdududa sila na ang isang magic caster ay nasa malapit, ngunit dahil ang slime ay nakatago ng maayos, wala silang mahanap. Sinabi ni Yoji na susubukan nila ito mula sa likod sa oras na ito, at iniisip kung ang pag-atake sa kanila ng palihim ay magiging effective. Muling inihagis ang magic net, ngunit hinihintay ito ng dalawang mangangaso, at ang isa sa kanila ay tumalon sa likod ng slime at inatake ito gamit ang kanyang punyal. Sa tingin ni Yoji ay matalino sila, ngunit nauna siya ng isang hakbang sa kanila at nagkaroon ng isa pang slime para bitagin sila gamit ang kanyang magic net. Nagulat ang slime na inatake pero ayos lang naman ito, at nagtataka ang dalawang mangangaso kung ano ang nangyayari, habang napapalibutan sila ng slime. Napagtanto nila na malamang nakagagawan ito ng tamer na wala na sa kanilang listahan, dahil ang ibang mga assassin ay walang nakitang banta sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ginawa ng dalawang lalaki ang dating ginawa ng kanilang mga kasamahan, at pagkatapos sabihin ang kanilang slogan, kinagat nila ang lason na nakatago sa kanilang bibig at sila ay nabawian ng buhay. Hiniling ni Yoji sa kanyang slime na tingnan ang loob ng mga bar aisles, at nalaman nilang may parang cursed magic stone sa loob. Nagpasya siyang tawagan ng eksperto at magtanim ng maliit na saplang malapit sa bulkan para tawagin si Diraya. Sinabi ni Diraya na mayroong isinumpan na tubig sa loob ng mga bar aisles na hindi kasing lakas ng mga mahiwagang bato at hindi kayang talunin ang dragon, ngunit tiyak na magpapagalit ito sa kanya upang sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Gayon din ang nasa isip ni Yoji, at agad niyang pinurify ang tubig at inalis ang isang mapanganib na bagay. Iniisip ni Diraya na nagawa niya na ang kanyang trabaho at bumalik sa kanyang kagubatan sa pamamagitan ng halaman, at inutusan ni Yoji ang kanyang slime na bantayan ang sitwasyon.
Nakakita sila ng isang grupo ng mga nagagalit na mas mahinang mga fire dragon, at pagkatapos ay biglang kumatok ang manager ng inn sa pintuan ni Yoji na humihiling sa kanya na lumikas dahil maaaring umulan anumang oras. Ang lahat ay tumatakbo palayo sa lungsod habang nagsisimula ng umulan, na lalong ikinairita ng higanteng fire dragon. Pinagmamasdan siya ni Yoji mula sa malayo at iniisip ang sinabi sa kanya ng manager. Isang beses lang nagising ang fire dragon sa tag-ulan, at hindi ito isang kaaya-ayang pangyayari dahil sinunog ng dragon ang kanilang bayan sa galit sa ulan. Tila isang paulit-ulit na telecast din ang mangyayari sa pagkakataong ito habang ang dragon ay nagsimulang maglakad palabas ng bulkan, at ang lobo at ang mga slime ay tumakbo para sa kanilang buhay. Nakarating ang dragon sa lungsod at tinitigan si Yoji na tumitingin sa mga tao sa bayan na nagpapanik, habang iniiwan nila ang kanilang mga tahanan na masisira, at iniisip niya na dapat niyang pigilan ang higanteng fire dragon sa anumang paraan. Mayroong dalawang ilog sa pagitan ng dragon at ng bayan, at tinanong ni Yoji ang kanyang lobo na tingnan kung ito ay hihinto sa unang ilog. Ang mga yabag ng fire dragon ay ginagawang lava ang lupa, at dahil sa init, nagsisimula na ring sumangga ang tubig sa ilog. Habang papunta ang dragon sa ilog, hinihintay ni Yoji na tumigil ito, ngunit sa halip na iyon, humakbang ang dragon sa ilog at sumisigaw sa sakit. Natuyo ang ilog, ang isda ay naiwang nasawi at pinakuluan dahil doon, at ang slime ay nagkakaroon ng libreng sauna. Iniisip ni Yoji na 100 litro lamang ng tubig ang kailangan upang ibagsak ang isang maliit na fire dragon, ngunit ang higanteng fire dragon ay hindi man lang naapektuhan pagkatapos matuyo ang isang buong ilog. Habang papalapit ito sa pangalawang ilog, sumuko si Yoji sa paghihintay na huminto ito at inutusan ang kanyang mga alagang hayop na maghanda para sa isang malaking labanan. Ang slime at lobo ay naghihintay din sa kanyang mga order, at dinala sila ng lobo sa kabila ng ilog ng napakabilis at nakatayo sa harap ng dragon. Ginagamit ni Yoji ang hanay ng frost spell sa katamtamang antas sa dragon, ngunit natatakpan lamang nito ang isang paa nito habang ginawang yelo ang buong lupa sa ilalim ng mga ito. Madali itong naalis ng dragon, at inutusan ni Yoji ang slime na tumalon at gamitin ang freezing spell sa mukha ng dragon. Kahit na iyon ay hindi nagdudulot ng anumang pinsala, at ngayon ang dragon ay galit na at gagamit ng fire breath. Sinasalungat ni Yoji ang pag-ataking iyon sa pamamagitan ng paggamit ng hanay ng frost spell na may 20 slime, habang naghahanap ng mas malakas na pag-atake para mapabagsak ang dragon. Wala nang saysay na patagalan pa ang labanan at inutusan ang kanyang lobo na bumalik, habang ang dragon ay pumunta sa pangalawang ilog at umuungol habang ito ay humahakbang dito at lumalakad sa kabilang ibayo. Iniisip ng mga slime na kung hindi titigil ang dragon, mawawasak ang bayan, ngunit sinabi sa kanila ni Yoji na nakapagbigay na sila ng sapat na oras sa kanya. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay niya, at sinabi niya sa isa sa kanyang mga slime na bitawan ang barrier na pinapanatili nito. Ang barrier ay kumikilos bilang isang dam upang pigilan ang daloy ng tubig ng ilog sa simula nito, at ngayon ito ay pinakawalan ng may sapat na puwersa upang tanggayin ang dragon mula sa kanyang mga paa. Inilagay ni Yoji ang barrier kung sakaling tumawid ang dragon sa unang ilog, at salamat sa pagpigil ng slime sa dragon, nakakaipon siya ng sapat na tubig para sa pag-ataking ito. Ang kanyang lobo ay pumunta upang suriin kung ang dragon ay natalo, at dahil hindi ito gumagalaw, sa palagay niya ay nanalo sila. Ngunit pagkatapos ay biglang bumangon ang dragon at halos masunog sila gamit ang kanyang fire breath, at pinoprotektahan siya ni Yoji gamit ang isang barrier sa huling sandali. Inutusan niya ang lobo at ang iba pa na lumabas, at naghahanda ang galit na dragon ng pinakamalakas na pag-atake nito. Iniisip ni Yoji na ang pag-ataking ito ay maaaring sirain ang buong bayan ng sabay-sabay, kaya nagpa siya siyang gamitin ang pinakadakilang uri ng ice spell sa kanyang arsenal. Gamit ang slime, inilunsad ni Yoji ang kanyang pinakamalakas na spell, ang Frost Curse spell, at bumangga ito sa fire breath ng dragon. Pareho silang magkatugma ng lakas sa ilang sandali, ngunit pagkatapos ay dinaig ng spell ni Yoji ang dragon at ginawa itong yelo kasama ang paligid. Habang nabibitak ang yelo, sa pagkakataong ito ay gumuho ito ng walang bakas ng fire dragon, at tanging ang hiyas nito ang naiwan sa tumpok ng nyebe. Nanghihina si Yoji pagkatapos gumamit ng napakalakas na spell, at bukod sa hiyas, nakahanap ang mga slime ng isa pang kakaibang bagay sa mga durog na yelo.
Maya-maya ay pumunta muli si Yoji sa tindahan ni George at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng isang pambihirang hiyas, ipinakita ang hiyas ng higanteng fire dragon kay George at sa kanyang apprentice. Natigilan sila, at sinabihan niya silang ilihim ito. Sumang-ayon si George na nangangakong bubuo ng pinakadakilang bagay na makikita ni Yoji gamit ang hiyas. Pagkatapos ay pumunta si Yoji sa guild at tinanong ang receptionist tungkol sa Orderion, at nalaman na ito ay isang bayan ngunit may masamang reputasyon dahil pinahahalagahan nito ang privacy nito kaysa sa lahat ng bagay, at galit sa ibang mga rehiyon at mga bisita. Pagkatapos nito, kinuha ni Yoji ang iba pang bagay na nakita niya mula sa mga durog na yelo at tinanong ang receptionist tungkol dito, at sinabi niyang isa ito sa mga artificial na ray machine ng guild. Ang bawat guild ay may isa nito, ngunit ang pangalan ng lungsod, at ang isang ito ay na-scratched out. Iniisip ni Yoji na pwedeng may kinalaman ito sa isang lungsod na tinatawag na Orderion. Pagkalipas ng ilang araw, natapos na ni George ang gamit para sa slime ni Yoji, at sinabi niya na ito ay hindi bababa sa isang legendary weapon. Sa pamamagitan ng isang sibil na palm, ang tamer ay umalis sa bayan nang hindi man lang ibinahagi ang kanyang pangalan, at si George ay bumalik sa kanyang trabaho. Sumunod na pumunta si Yoji sa orderia, at tulad ng sinabi ng receptionist sa nakaraang bayan, medyo masama ang loob ng mga tao at tinitigan siya. Nagkunwari siyang tinitingnan ang mga quest na nakapost sa Adventurer Guild ngunit wala siyang pinipili, at dalawang lalaki ang pumasok sa loob ng gusali upang pag-usapan ang higit patungkol sa kanya. Si Yoji ay may spy slime sa kanila, at nalaman niya na sila ay mula sa Blue Moon Organization, at pinag-uusapan nila kung paano siya nasa kanilang listahan ng assassination ngunit knows out siya ng mga assassins. Sinabi ng lalaki na hindi siya nagtitiwala sa salita ng mga assassins at nais niyang tapusin ang tamer sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ng kanyang kasosyo na si Masto na hindi ito magiging madali at maaaring maisiwalat ang kanilang mga pagkatao. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang kamakailang kabiguan nang may tumalo sa Fire Dragon sa kabila ng lahat ng magagawa nila para mapuko ito, at gusto nilang ipaalam ito sa kanilang Master Wally. Habang si Yoji ay nagtataka tungkol sa lahat ng ito, nilapitan siya ni Stell at ng kanyang disipulo at dinala siya sa simbahan kung saan nais nilang sabihin sa kanila ang isang bagay na mahalaga. Sinasabi ni Stell na isa pang revelasyon ang nagdala sa kanya dito, at hinihintay niya si Yoji, at kahit na ang guild dito ay nasa ilalim ng kontrol ng Blue Moon, ligtas sila sa loob ng simbahan. Sinabi ni Yoji kay Stell na siya ay nasa kanilang listahan ng mga tatapusin, ngunit alam niya ang lahat ng ito at nagpa siya na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraan kasama ang isang lalaking nagngangalang Wally. Si Stell ay dating bahagi ng isang relihiyosong organisasyon na tinatawag na Church of Blue Moon, isa itong grupo noong kabataan niya, nakakakuha ng mga tagasunod sa mga taong nasasakupan ng lipunan, at iyon ang dahil kung paano sumama sa kanila si Wally at hindi nagtagal ay naging kanang kamay niya. Siya ay kumilos upang maging madasalin ngunit siya ay talagang may mahusay na mga ambisyon, at kailangan niyang alisin si Stell upang matupad ang mga ito. Isang araw si Stell ay nagkaroon ng revelasyon mula sa Diyos na humihiling sa kanya na buwagin ang Church of Blue Moon, ngunit hindi niya nagawang iwanan ang kanyang mga kasama at hindi sinunod ang paghahayag. Pagkalipas ng ilang araw, ang simbahan ay inatake ng isang marahas na grupo na pinamumunuan ni Wally, at lahat ng nasa kapangyarihan maliban kay Stell ay tinapos. Pinamunuan ni Wally ang simbahan, ginawa itong isang masamang grupo gamit ang kanyang propaganda, pinaniwalaan ang mga tagasunod sa kanyang mga prinsipyo ng sukdulan, at ipinahayag na lilinisin niya ang mundo. Ito ang ipinunta ni Stell para sabihin kay Yoji dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa gulo na ito. Higit pa rito, nagkaroon siya ng isa pang revelasyon kamakailan na nagsabi sa kanya tungkol sa isang bahid na liwanag na lumilikha ng kaguluhan, at inutusan siyang gabayan ang Divine Emissary upang mabawi ang kanyang biyaya. Dahil maaaring gamitin ni Yoji ang dagger ng Ketos, naging kwalipikado siyang maging kinatawan ng Diyos at bayani ng mundo, at kailangan niyang harapin si Wally sa huli. Ngunit ginawa ni Stell ang ilang mahalagang bahagi ng revelasyon mula sa kanya at sinabi na ang pagkasawi ng gabay ay magdadala sa entablado, at naniniwala siya na magdadalawang isip si Yoji kung alam niya ito. Iniisip ni Yoji ang kwento sa kanyang kama, at inisip niyang itinutulak lang siya ni Stell sa trabaho ng Divine Warrior at pinag-uusapan ang mga alamat. Ngunit sa pag-uusap tungkol sa alamat, naalala niya ang sinabi sa kanya ng receptionist tungkol sa maalamat na tamer, at gusto niyang itanong iyon kay Stell bukas.
Si Stell ay wala sa simbahan, at nagpa siya si Yoji na tanungin ang kanyang mga slime kung nakita nila siyang umalis sa bayan. Ang isa sa mga pares ng slime ay nakakita ng dalawang pari na pumasok sa malalim na kagubatan sa madaling araw, at sinabihan sila ni Yoji na sundan ang mga pari. Nakahanap si Stell at ang kanyang assistant ng madilim na barrier sa harap nila, at dinadalisay niya ito gamit ang divine magic para makapasok dito at makarating sa headquarters ng Blue Moon Group, na parang tirahan ng huling boss sa isang video game. Sinundan ni Yoji ang kanilang landas at dumating sa kuweba na may dark barrier. Ang mga slime ay natakot ngunit tinatanggal niya ang curse barrier at pumasok si Yoji sa kuweba nang makita ang isang grupo ng mga kalaban na pinatumba. Ilang minuto bago dumating si Yoji sa pinangyarihan, pumasok si Stell at ang kanyang disipulo sa kuweba, at napapalibutan sila ngayon ng mga armadong gwardya. Naaalala ni Stell ang kanyang mga araw ng kaluwalhatian, at pinalakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahika bago pinatumba ang mga gwardya ng martial arts. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ng boss kung saan naghihintay sa kanya si Wally at ang kanyang mga tauhan, at doon din niya ipinakita kung gaano siya kahusay sa pakikipaglaban at pinabagsak ang lahat ng mga alipors. Ngunit habang nakikipag-usap siya kay Wally tungkol sa pagtupad sa kanyang kapalaran dito, ipinagkanulo siya ng kanyang disipulo sa pamamagitan ng paggapos at pagpapatambos sa kanya. Naging bahagi siya ng Blue Moon Cult sa lahat ng panahon at pinangunahan si Stell dito na umaasang maakit din ang bayani dito. Binigyan lang ni Stell si Yoji ng punyal para labanan ang asul na dragon, ngunit itinago niya ang lahat ng mag-isa at inatake ang maraming alipors ng grupo na naging kaaway nila. Sinabi ni Wally na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan ngayon at ang kanyang plano ay lumipat na sa huling yugto, at sa tulong ng kanilang Diyos at sa bagong paraan upang ma-access ang kanyang mga kapangyarihan, babaguhin nila ang mundo ayon sa gusto nila. Habang binibigay ni Wally ang kanyang tradisyonal na kontrabida na pananalita, sinabi ni Stell na tiyak na darating si Yoji at kung ang kanyang pagkasawi ang mag-uudyok sa kanya na iligtas ang mundo ay handa siyang mawalan ng buhay. Ipinagkaloob ni Wally ang kanyang hiling at gumamit ng arcane magic para ilabas ang sumpa sa lahat ng kanyang alipors na naging walang isip na mga gol na halimaw, at si Stell ay natakot sa kung gaano siya kalupit. Ngunit tumawa lang si Wally, at nang si Stell ay tatapusin na sa kamay ng kanyang dating kasama, pumasok si Yoji sa silid na may malakas na pagsabog. Natalo na niya ang lahat ng mga halimaw sa daan, at si Yoji ay may gustong itanong kay Stell, ngunit nakita niyang hindi pa ito ang tamang oras para doon. Agad na inilipat ni Wally ang kanyang atensyon sa mas malaking banta, at pinaulanan si Yoji ng bowl ang apoy na hamarang dito gamit lamang ang isang simpleng barrier, bago sirain ang magic rope sa paligid ni Stell. Mayroon silang maliit na pag-uusap tungkol sa sitwasyong ito bago ipinakilala ni Stell si Wally sa kanya, na sabik na makilala ang bayani. Habang nakikipag-usap si Wally sa kanila, natapos na ng kanyang magic cyberpunk device ang trabaho nito at nagpapatatag ang enerhiyang dumadaloy sa mga circuits. Inutusan niya ang kanyang mga subordinate na naging masamang gol na salakayin si Yoji. Tumalon sila sa kanya, ngunit ginagamit niya ang kanyang mga slime para pasabogan silang lahat gamit ang mga fireball. At gamit ang pagkakataong iyon, pumunta si Wally sa kanyang kastilyo at isinara ang pinto sa likod niya. Pumunta siya sa kanyang throne room at umupo sa kanyang espesyal na ginawang magic chair na nagbigay sa kanya ng lahat ng magic na inimbak niya, at pinalaki ang kanyang mga katawan at muscle na parang kay Rendon Labrador. Nang malapit ng kumpletuhin ni Wally ang kanyang kapangyarihan, pumasok si Yoji at ang si Stell sa silid, at sinabihan niya silang saksihan ang kanyang pagbabago. Nag-transform siya bilang isang halimaw na tulad ng isang gol habang ang kastilyo ay nagsisimulang yumanig. Nagpapas siya si Yoji na tapusin ito ng maaga sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng bowl ang apoy, ngunit sa ngayon ay naging gol na si Wally, at walang epekto sa kanya ang pag-ataking iyon. Inatake niya si Yoji at gumawa ng malaking epekto sa isang suntok lang, ngunit iniligtas siya ng kanyang lobo. Napansin ni Yoji na ang kontrabida ay nag-infuse sa kanyang sarili ng Dragon's Grace, at ang kanyang pagbabago ay hindi kumpleto. Si Wally ay nagkaroon ng mga pakpak, isang ikatlong mata, at mga sungay. Ang kanyang mga kuko ay nagiging malaki, at isang buntot ng halimaw ang lumabas sa kanyang likuran, habang siya ay nagbabago mula sa isang regular ghoul tungo sa isang ghoul monster. Inihahanda niya ang isang laser beam upang atakihin ang kanyang dating kaibigan, ngunit hinaranggan ito ni Yoji gamit ang kanyang barrier.
Dahil hindi iyon gumana, sumugod si Wally para sa isang pisikal na pag-atake, ngunit naglagay si Yoji ng slime upang ilunsad ang isang bowl ang apoy sa kanya mula sa ibaba. Siya ay mas mabilis na ngayon at umiiwas sa pag-atake, nagsimulang lumipad sa itaas nila, na sinasabi sa kanila na saksihan ang kapangyarihan ng isang ghoul monster. Iniisip ni Yoji na ang kanyang kaaway ay iiwasan ang mga individual na pag-atake sa bawat oras, kaya inutusan niya ang kanyang lobo na lumundag at itapon ang mga slime sa ere. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang fireball barrage kay Wally, na sapat na mabilis para makaiwas sa mga fireball na inilunsad sa kanya. Nagdagdag si Yoji ng isa pang unit para atakihin siya mula sa harapan, at pagkatapos ng ilang hindi tumamang mga shot, nataman siya. Ngunit si Wally ay napakalakas para talunin ng gayong mahinang spell, at nagpa siya si Yoji na ilabas ang kanyang lihim na sandata. Inihagis niya ang isang slime patungo sa kanyang lobo at pinoprotektahan ito mula sa energy blast ng kalaban, habang inilalabas nito ang espesyal na baluti at isinusuot ito. Parehong handa ang mga alaga ni Yoji na nakatuon sa panghuling boss, at pinapalakas ni Yoji ang kanilang pisikal at mahika na kakayahan. Ang kanyang lobo ay mabilis na tumakbo sa kuwebo at tumalon at umatake kay Wally ng sapat upang mailagay siya sa likurang bahagi nito. Inaakit siya ng lobo sa isang posisyon, at ang slime na may baluti ay tumalon. Si Yoji ay naglulunsad ng isang bowl ang apoy sa pamamagitan niya na napakalaki na tumama kay Wally, at siya ay pinabagsak sa lupa. Muli siyang bumangon sa kabila ng hitsura na parang isang cookie na kinain lang ang kalahati, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang kanyang mga natalong mga subordinate at sinisipsip ang kanilang enerhiya upang pagalingin ang kanyang sarili. Muli siyang lumipad patungo kay Yoji, na naglunsad ng isa pang fireball, na winasak ang isa sa mga braso ni Wally. Hindi lang agad ito pinagaling ni Wally, kundi pinalaki din niya ang isa pang pares sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya ng kanyang mga nasawing kasamahan. Siya ay lumakas at mas bumilis, at si Yoji ay umatake ng mga fireball mula sa lahat ng anggulo, ngunit walang epekto iyon dahil napakabilis niyang mag-regenerate. Iniisip ni Yoji na ito ay dahil ang Dragon's Grace ay napakalakas, ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at tumakas sa likod ng kanyang lobo habang inaatake siya ni Wally. Si Yoji ay tumungo sa unahan, at habang sinusundan siya ni Wally, patuloy niya itong ginagambala ng mga bowl ang apoy at pinapagamit ang lakas ng kanyang mga kasama upang pagalingin ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos gawin iyon ni Wally, ginamit ni Yoji ang cursed spell at ginawang bato ang kanyang mga paa. Nagulat ang kontrabida, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-atake at naglulunsad ng sunod-sunod na suntok kay Yoji, na protektado ng kanyang barrier. Ngunit ang mga suntok ay masyadong malakas at nagsimulang dumurog sa lupa at mag-crack sa barrier, at nang malapit nang mabasag ang barrier, ang mga slime ay nagpapaalam kay Yoji na sila ay handa na para sa susunod na plano. Habang naglalaro ng bola si Wally gamit ang barrier sphere, naglulunsad ang mga slime ng mahiwagang lambat sa kanya. Ang una ay nag-immobilize sa kanya, at pagkatapos ay pinalibutan siya ni Yoji ng isang mahiwagang lambat mula sa lahat ng dako at ginawang isang mummy si Wally. Pagkatapos ay gumamit si Yoji ng Hellfire Attack at tinalo ang kontrabida, na nasusunog at naiwan na wala pang kalahati ng kanyang katawan pagkatapos ng huling pag-atake. Siya ay tumatawa, na sinasabi na hindi mahalaga kung sino ang manalo at nagdarasal sa kanyang Diyos na gawin ang tunay na revelasyon ngayon. Natalo si Wally, at habang nagdiriwang ang mga slime, iniisip ni Yoji na napakadali ng laban na ito, at sumasang-ayon si Stell sa kanya. Sinabi ni Stell na may kainahinala tungkol dito, at pagkatapos ay bigla siyang napatunayang tama. Ang mga makina sa magic circuit na kumalat sa buong kastilyo ay na-activate, at nagsimulang sumipsip ang lahat ng Dragon Grace mula kay Wally at sa kanyang mga natalong mga alipores. Ang enerhiya ay nagtitipon sa tuktok ng sistema ng kuwebo, at ang isang maliwanag na ilaw ay nagiging isang bumabagsak na bituin, na nagiging isang humanoid habang ito ay dumarating. Isa itong tao na kalahating dragon at ipinapahayag ang kanyang sarili bilang isang sage. Nagtanong si Yoji kay Stell kung si Wally iyon, at sinabi sa kanya ni Stell na mayroong huling bahagi ng revelation na hindi niya sinabi sa kanya. Binanggit nito na ang pagpanaw ng patnubay ang kailangan para ipalabas ang isang sage at handa siyang mawala sa mundo upang gawing sage si Yoji na magliligtas sa mundo. Ngunit tila nagkamali siya, at si Wally ang mawawala para ilabas ang tiwaling sage.
Nagtanong si Yoji kay Stell kung sino ang sage, at sumagot siya na noong nakipaglaban ang Divine Emissary sa Asol na Dragon noong sinaunang panahon, nawala ang kanyang buhay kasama ang isang dragon, at isinakripisyo ni Wally ang kanyang buhay at ng kanyang mga alipors, upang muling magkatawang tao gamit ang isang bagay tulad ng seremonya ng pagpapatawag ng espiritu. Ngunit sinasabi ni Stell na walang banal tungkol sa sage sa ngayon. Ginagamit ng tiwaling sage ang Hellfire of the Mize at sinisira ang buong lugar, ngunit kahit papaano ay nagawang protektahan ni Yoji ang kanyang sarili sa kabila ng pagkagulat na ginamit ang paborito niyang pag-atake laban sa kanya. Ang buong kagubatan sa itaas ng kastilyo ay ginawang lava, at habang umaakyat sa ere ang tiwaling sage, nagpa siya si Yoji na harapin siya. Inilalagay niya ang lahat ng uri ng boost sa kanyang mga alagang hayop, at pagkatapos ay kinuha ng kanyang lobo ang slime upang salakayin ang tiwaling sage. Ngunit madali niyang hinaranggan ang fireball at nag-counter-attack gamit ang Hellfire of the Mize. Halos hindi naiwasan ng lobo ang pag-atake na tiyak na maaaring tumapos sa kanya ng 100 beses, at inutusan ni Yoji ang kanyang mga slime na maghiwalay. Tumalon sila sa paligid gamit ang mga pisikal na barrier, at pagkatapos ay gumamit siya ng isang fireball barrage sa tiwaling sage na humaharang sa lahat ng mga pag-atake sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw at isang barrier. Aatakehin na niya ang isang nakakainis na slime ng Hellfire spell, ngunit iniligtas ito ni Yoji gamit ang Monster Stealth skill, at pagkatapos ay inaatake ang sage gamit ang isang gear-powered fireball, pero hinaharangan din niya iyon. Ngayon, iniisip ni Yoji na mauubusan siya ng MP kapag nagpatuloy ito, at ang kanyang kaaway ay tila may walang katapusang mana, batay sa kanyang paglulunsad ng Hellfire spell. Kaya't utusan niya ang kanyang mga slime na magkaisa at gamitin ang Range Frost spell ng buong lakas, ngunit pinoprotektahan ng tiwaling sage ang kanyang sarili gamit ang isang barrier shield, at pagkatapos ay binasag ang yelo sa paligid niya. Agad siyang inatake muli ni Yoji gamit ang maraming fireball na pinagsama sa isang higanteng pag-atake, at itinapon siya nito sa lupa, ngunit kahit na iyon ay tila walang epekto. Ginagamit ng tiwaling sage ang Hellfire spell sa pamamagitan ng pagpapalakas nito ng 10 beses, at ganoon din ang ginagawa ni Yoji. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga pag-atake ng pantay na kapangyarihan, kalaunan ay nanalo si Yoji sa salpukan ng magic at pinasabog ang tiwaling sage. Ngunit nawalan siya ng masyadong MP at iniisip na hindi na siya makakalaban pa. Gayunpaman, ang kontrabida ay hindi man lang nabahiran ng nakaraang pag-atake, at sinabi niya na oras na para wasakin ang mundo habang nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakadakilang pag-atake. Kinukuha niya ang Dragon's Grace na natitira sa lugar at itinuon ito sa isang bola bago ito ikalat sa buong kontinente, at inilulunsad ang mga artipisyal na makina ng ulan dito. Di nagtagal, tinakpan ng maitim na purple na ulap ang buong rehiyon, at ang ulan na bumabagsak mula sa kanila ay nagpapagalit sa mga halimaw sa lahat ng dako. Lahat ng tao sa iba't ibang bayan ay nagkakaproblema sa pagharap sa mga agitated na halimaw, at tinutulungan sila ni Yoji gamit ang slime na naiwan niya. Ang tiwaling sage ay lumutang at tinawag si Yoji na binatang sage na sinasabi kung paano siya nawalan ng buhay habang sinusubukang pigilan ang dragon, at pinunan ang kanyang kaluluwa ng sakit at panghihinayang. Sinabi niya na kahit gaano karaming mga sage ang ipinanganak, ang mas malalakas na dragon ay darating at ipaparanid sa mundong ito ang kaguluhan. Kaya gusto niyang iligtas ang mundo mula doon sa pamamagitan ng pagsira dito, at naiintindihan ni Yoji na wala sa katinoan ang kanyang kalaban. Inaatake siya ng tiwaling sage gamit ang Hellfire spell, at dahil hindi ito kayang protektahan ng barrier ni Yoji ng matagal, kinontra niya ito gamit ang sarili niyang Hellfire. Ang kanilang laban ay lumilikha ng mga fireworks sa kalangitan, at si Stell ay namangha kapag nakikita silang naglalaban, at siya ay tumatanggap ng isa pang paghahayag. Nahihirapan si Yoji sa sarili niyang laban, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang slime na sinasalakay ng mga halimaw ang bawat bayan na binisita niya, at nararamdaman niyang obligado siyang tulungan sila. Ang tiwaling sage ay nanunuya, na nagsasabing ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang iligtas ang mundo. Habang pinipigilan siya ni Yoji, gumawa siya ng ilang multitasking para lang maisip na hindi nila mailigtas ang lahat. Ngunit lumalabas na ang kanyang mga kabayanihan sa nakaraan ay nag-udyok sa lahat ng kanyang nakilala, at determinado silang protektahan ang kanilang lugar gamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Gamaan ang loob ni Yoji, at napagtanto niya na sa kanyang nakaraang buhay, palagi niyang sinasarili ang bawat pasanin at hindi humingi ng tulong sa sinuman. Naging ugali niya iyon, at kumilos siya ng mag-isa kahit sa mundong ito.
Ngunit ngayon ay naisip niya na ang pagkakaroon ng iba pang mga tao na ibahagi ang kanyang trabaho ay hindi masama. Nagpasya siyang suportahan ang kanyang mga kaalyado at ibigay ang lahat ng uri ng pisikal at mahiwagang pagpapalakas sa kanila, at sila ay naging sapat na malakas upang ipagtanggol ang kanilang mga bayan. Ngayong nakatakda na ang lahat, gustong tumuon ni Yoji sa kanyang pakikipaglaban sa huling kontrabida. Ngunit bago iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Stell na nagsasabing nagalit ang Diyos, at kapag nagtagpo ang araw at buwan, ibibigay niya ang kanyang paghatol. Naisip ni Yoji na hindi na siya makapaghintay para sa tulong ng Diyos at iniinom ang mana restoration potion na ibinigay ng Diraya, at bumalik ang kanyang dating lakas. Sinabi niya sa kanyang lobo na alagaan si Stell habang siya ay tumatalon gamit ang mga barrier upang harapin ang tiwaling sage na nagtanong sa kanya kung bakit niya nilalabanan ang landas ng kaligtasan. Tinanong niya si Yoji kung bakit niya intensyon na iligtas ang mundong ito, at iniisip ni Yoji ang tungkol sa mga naging kaibigan niya rito at kung paano hindi kailangan ng mundong ito ng bagong landas. Nagustuhan ng tiwaling sage ang kanyang sagot at sinabi na bilang mga sage, dapat silang maglaban hanggang sa isa na lamang sa kanila ang matitira, pero kumpiyansa siya na mananalo siya. Pareho silang gumagamit ng Hellfire spell ng paulit-ulit, at sinabi ng tiwaling sage na may limitasyon kung gaano karaming mahika ang kayang i-handle ng katawan ng tao. Sa kabilang banda, wala siyang ganoong limitasyon. Alam ni Yoji na ito ang katotohanan, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe na maaaring gamitin ang Divine Strike spell, at iniisip niya kung ito ba ang paghuhukom na nalaman ni Stell sa revelasyon. Dahil ginamit niya ang kasanayang ito ng isang beses laban sa Asol na Dragon, ginamit niya itong muli ng walang pag-aalinlangan at hinampens ng Divine Lightning ang tiwaling sage na pinabagsak siya sa lupa. Ang screen ng system ay nagpapakita pa rin na maaari niyang gamitin ang Divine Strike, kaya nagpa siya si Yoji na gamitin ito hanggat kaya niya. Sa dulo nito, nakatayo pa rin ang tiwaling pantas, bagamat nagdurusa siya sa nakamamanghang epekto ng Divine Strike. Nagpa siya si Yoji na gumamit ng isang bagay na mas makapangyarihan para tapusin siya, at inutusan ang kanyang slime na bumuo ng formation habang inihahanda din ng tiwaling sage ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Inihagis ni Yoji ang punyal sa langit at ginamit ang Divine Strike dito, na ginagawang malinaw ang madilim na ulap habang ang punyal ay kumikinang ng maliwanag. Kasabay nito, ang buwan ay ganap na naglalaho sa araw, na tinutupad ang unang bahagi ng revelasyon na binanggit ni Stell. Kinuha ni Yoji ang punyal at tumalon pababa patungo sa tiwaling sage na malapit nang maglunsad ng kanyang ultimate attack. Siya ay nakapaloob sa 6 na layer ng mga barrier, ngunit ang mga layer na iyon ay madaling nag-crack, at ginagamit ni Yoji ang kapangyarihan ng Fire Dragon Jewel Gear upang maglagay ng isang malakas na isolation array, upang makuha ang kanyang sarili at ang tiwaling sage sa loob nito. Pagkatapos ay inatake niya ang tiwaling sage gamit ang kanyang punyal at pinakawalan ang enerhiya ng Divine Strike sa loob ng kanyang katawan. Hindi nito kayang tiisin ang lahat ng lakas na iyon at nagsimulang mag-crack habang sa wakas ay sumabog siya, sinisira ang hindi masisira na isolation array kasama niya, at ang malakas na pagsabog ay nag-aalis ng mga ulap sa buong kontinente. Si Yoji ay hindi nasaktan kahit na pagkatapos ng malakas na pagsabog na iyon at kumikinang sa gininto ang liwanag, habang siya ay bumaba na parang isang tunay na sugo ng Diyos. Nakatitig lang si Stell sa kanya nang may paghanga, at sa paglapat pa lang niya sa lupa ay bumagsak na siya pero may malay pa rin. Nakangiti siya, iniisip na sa wakas ay nailigtas niya na ang mundo. Hindi siya umuuwi para magdiwang dahil ang order ay ang kuta ng Blue Moon Group, at wala sila sa mood na mag-party pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Kinukumpirma ni Yoji ang katayuan ng ibang mga bayan mula sa kanyang mga slime, at lahat ay nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Sumasayaw din sa kagalakan ng mga slime kasama si Yoji, at sa palagay niya ay isang magandang bagay na ang lahat ay nagsasaya. Ilang araw na ang lumipas mula noong labanan, ngunit sa kabila ng pagkatalo sa Renomated Sage hindi man lang nalaman ni Yoji ang tunay na layunin ng Blue Moon Group. Ang mga lalaki sa Order Ryan ay nagdaraos ng isang pagpupulong, at ang kanilang superior ay nag-iisip na ang pagkatalo ni Wally ay hindi isang malaking bagay dahil ang kanilang huling sandata, na binansagan ang pangalan na Purifier, ay kumpleto na. Hindi na ito maihahambing sa isang nuclear reactor at maging ang ibang bagay sa mga pelikula. Sa sandaling ito ay sumabog, aabutin nito ang buong kontinente.
Sinabi ng lalaking namamahala sa kontinenteng ito na magtatapos ang kanilang buhay kapag pinasabog nila ang Purifier, ngunit ito ay isang kinakailangang sakripisyo na kailangan nilang gawin upang maabot nila ang kanilang layunin at talunin ang itim na dragon ng kapahamakan. Ito ang tunay na misyon ng Blue Moon Group, at hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng anumang bagay para dito. Salamat sa slime na naruroon, narinig ni Yoji ang lahat, at ang pag-alam sa balitang ito ay nagpawalang gana sa kanya para kumain. Marami pang bombang dapat harapin at isa pang dragon ang kailangan niyang talunin, at sinabi sa kanya ng kanyang slime na may bisita sila. Isang malaking tigre ang lumabas habang mas marami ang pumapalibot kay Yoji at sa kanyang alaga, pero madali nila itong tinalo. Kinabukasan, pumunta siya sa pinakamalapit na adventure guild at sinabing gusto niyang kumuha ng tiger hunting quest dahil natapos na niya ito. Sinabi ng receptionist na ito ay isang mahusay na tagumpay, at nais niyang idagdag ito sa mga resume ng lahat ng kanyang mga miyembro ng partido, ngunit sinabi sa kanya ni Yoji na siya ay nagtatrabaho ng mag-isa. Iniisip ng babae na ito ang kanyang trauma, at sa sandaling mawala ang kanyang mga miyembro ng partido, naisip niya na hindi sila umiiral. Nagsimula siyang umiyak at gustong i-comfort siya, ngunit pagkatapos ay lumabas ang boss ng guild, at sinabi niya na ang mga tigre ay tinugis ng isang tao lamang gamit ang magic ng apoy. Tinanong niya si Yoji kung siya ay isang salamangkero, at sumagot siya na siya ay isang tamer. Ang masamang balita tungkol sa kanyang pagkatao ay nabalitaan ng guild boss ang tungkol sa isang partikular na tamer na mahusay sa paggamit ng magic, at dahil binanggit niya na isa siyang tamer, kinilala ng buong guild si Yoji bilang ang maalamat na bayani na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga halimaw, nagligtas sa maraming lungsod, at tinalo pa ang mga maalamat na dragon sa kanyang sarili. At dahil tuluyang nabunyag ang kanyang pagkatao, iniisip ni Yoji kung ano ang susunod niyang gagawin.